Hindi akin ang bata, naagaw din ang pera. Si Liu Yuheng ay isang mayamang second generation na may kumpanya sa bahay. Kahit gusto kong maghiganti, hindi ko magawa. Buong buhay ko. Walang kwenta lang. Hoy, nasa isda. Nahulog sa tubig si Tito Deng. Saklolo, saklolo. Yung landlord si Tito Deng. Huwag na. Parang nag-ipon ako ng kabutihan bago mamatay. Ay saklolo. Acute renal failure plus 3 highs. Swerte na naisalba si Tito Deng. Narinig ko, bilyon-bilyon ang halaga niya. Sa kanya ang buong Singfuli community. Kung hindi magagastos ang pera, wala na ang tao, salamat sa... Pinag-uusapan nila si Tito Deng. Pareho pa tayong buhay. Hindi epektibo ang pag-rescue kay Han Songling at idineklarang patay. Ako yon. Ako. Diyos. Naging si Tito Deng ako. Na-detect kung nakabind ang host sa Eros system. Eros system. Ano yon? Magpakita ng pagmamahal sa isang tao ng opposite sex araw-araw. Sabihin ang I love you, makakakuha ka ng misteryosong premyo, naway magkaroon ka ng rejuvenation, makabawi sa pag-ibig. Rejuvenation. E di makakapaghiganti na ako sa lalaki at babaeng yon. Binding system, posible ang lahat. Bind nan ngayon. Mag-bind na yan. Kumpleto na ang pagbubuklod ng sistema. Na-detect ang paparating na sakit ng host. Sabihin sa host na magsimula agad ng self-rescue. Hanapin ang kabaligtaran ng kasarian. Puro lalaki sa ospital na ito. Kanino ba ako magsasabi? Sinong humila ng bulsa ng pantalon? Ahem. Sabi ko, bakit biglang ang baho? Nakakadiri ka ba, matanda? Babae ang nurse sa ospital. Sinabihan ko ang waiter. Waiter. Nag-aayos ako ng pantalon ko. Ito yung nurse. Ito yung pinakamaganda. Nian Ben. Ikaw ang pinakamasunuring anak na inampon ng nanay ko. Pwede mo bang gawin ang huling bagay para sa nanay? Sige. Ito si Chang Bin. Hindi pa nakapag-asawa ang nanay. Hinahanap siya ng 50 taon. Hindi ko narinig ang balita hanggang sa dumating ako. Ipinapakita ng datos, hindi siya magtatagal. Pero marami pa ring ambisyosong tao sa paligid niya, nakatutok sa kanyang estate. I-arrange si Xiao Bai bilang escort sa tabi niya. Tulungan mo akong i-set up siya. Hindi ko inasahan na ako, isang respetadong babaeng presidente. Kailangan kong magpanggap bilang nurse at mag-alaga ng pasyente. Pero huwag kang mag-alala. Lola, aalagaan ko siya ng mabuti para sa'yo. Nene, ano ba iniisip mo? Wala. Hindi mo rin hinila. Ano ba ang nangyayari kay Tito Deng? Siya yung humihila ng bulsa ng pantalon. Nagbibiro lang si Tito sa'yo. Hahaha, aray, huwag mo siyang pansinin. Halika rito, bulong ko sa'yo. Sir, sabihin mo. Sa totoo lang mahal kita. Ano? Mahal mo ako? Tito Deng, sa tingin ko nalilito ka sa tubig. Inamin ko ang edad ko sa maliit na nurse. Walang hiya. Hoy, ano na ang reward ng system? Bakit hindi pa ito gumagalaw? Mahal kita yo. Talagang obra maestra si Tito Deng na to. Lola, sigurado ka bang tama ang hinanap mo? Isang walang galang na matanda ito. Ito ba talaga ang unang pag-ibig na hinahanap-hanap mo buong buhay? Tito Deng, huwag mo akong biruin. Tingnan mong mabuti. Ako si Baiji eh. Hello po, Tito Deng. Nandito kami para umupa ng bahay. Sumama ka sa akin, tara tingnan natin, tara na. Ako na. Ang malaking alon ng mga nurse na to ay nangungupahan pala kay Tito Deng. Ang swerte talaga ni Tito Deng. Sir, naalala mo ba? Oh, naalala ko. Ikaw pala ang maliit na bay na umupa ng bahay ko, di ba? Mas maganda yan. Alam mo ang lakas ng tito. Basta pangakuan mo lang ang tito. Libre ang upa. Ako ang CEO. Sino ang may pakialam sa benepisyo mo? Sige. Tito, kung maglolo ko ka ulit, magagalit na talaga ako. Hindi. Pamamahagi ng reward sa pagkumpleto ng misyon, pagpapalakas ng katawan. Ang katawan ng host ay bumabalik sa kalusugan. Unang pagkakataong nakumpleto ng host ang gawain. Pamamahagi ng baguhan spree. Nakakuha ang host ng transformation bracelet. Maaari kang magbago sa sino mang nakita mo sa tulong ng bracelet. Isang beses sa isang araw. Ang bawat session ay tumatagal ng 1 minuto.
Alis na ako. Gaojing Liu Yuheng, hintayin mo ang pagbabalik ng aking hari. Hahaha, Tito, anong nangyari sa'yo? Ayos lang. Nag-e-exercise lang ako. Yung maliit na puti, okay na ako ngayon. Pakikuha na ako ng discharge sa ospital. Hindi, Tito. May 3 altaka at acute renal failure. Kung aalis ka sa ospital, hindi ako mabubuhay ng higit sa 3 araw. Lahat yan ay nakaraan na. Sir, okay na talaga ako ngayon. Sige na, matanda. Gusto mo pang umalis sa ospital? Sa tingin ko, libing na yan. Umalis ka dyan. Akala mo katulad kita nakahiga lang at humihila ng bulsa ng pantalon? Sir, may hangap ako. Xiaobay, okay na talaga ako. Kung hindi ka naniniwala, tawagin mo ang doktor para tignan. Imposible yan. Paano na yung 3 alta at acute renal failure? Paano ka mas malusog pa sa mga kabataan? Ang sarap sa pakiramdam na may hang. Liu Yuheng, kahit ikaw ay isang mayamang second generation, hindi mo ako mapipigilang maghiganti. Aalis na ako. Anong nangyayari? Nag-shock ang kotse? Ang galing talaga ng mga kabataan ngayon sa pagham. At iba pa. Ito yung hayop na lalaki at babaeng. Sige. Hindi pa nga ako nakakalusot sa unang 7. 2 tao ang nagkakasama. Gagamitin ko ang transformation bracelet ko ngayon. Gagawin ko kayong 2 hindi malilimutan. Yuheng, patuloy na kumakabog ang kaliwang talukap ng mata ko. Palagi kong nararamdaman na ang basurang si Han Songling ay malapit at nakatingin sa akin. O kaya hindi ngayong gabi. Basurang patay lang naman. Anong ikakatakot doon? Ginulo ko siya noong buhay pa siya. Kaya niyang guluhin ang mundo kapag patay na siya. Ako. Dapat maging tapat ka. Huwag mong sirain ang saya ko. Ay! Oh, bumalik na ba si Han Songling? Huwag kang matakot sa sarili mo. May naglalaro lang siguro ng kalokohan. Ibalik mo ang buhay ko. Multo. Ikaw ang humanap sa kanya. Ginayuman niya ako. Mali ako para hanapin mo siya. Pine Ridge. Hindi ko inaasahan na isang araw magmamakaawa ka rin. Hindi kita palalayasin ng basta-basta. Hoy, hindi pa tapos ito. Sa susunod, gaguluhin ko kayong mga asong lalaki at babae. Oops, matanda pala. Matandang hayop. Naghahanap ng kamatayan. Tumayo ka riyan para sa akin. Matandang hayop, ang lakas ng loob mong magpanggap na multo at takutin ako. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ikaw ba hindi si Han Songling na nagligtas sa matandang ina na yon? Ikaw pala? Nakita mo ako at ang girlfriend niya na nag-aalog ang kotse. Ang paglalaro ng mga trick para takutin ako ay para ipagtanggol ang basurang ito. Sasabihin ko sa iyo, ang lakas ng loob mong makialam. Ipapadala kita sa ibaba para bayaran siya. Iniligtas ni Han ang buhay ko. Hindi ko lang kayang tiisin kayong mga asong lalaki at babae. Hintayin mo lang ako. Mabahong bagay. Ito ang bayad mo sa pagsisinungaling. Alam ko, Dad. Hindi ko siya hahayaang malaman kung sino ako. Hindi ko siya hahayaang malaman na wala na si Lola. Hoy, pigilan mo ako. Ito ang kapalit sa pagtakot mo sa akin. Huwag mo akong pigilan. Anong ginagawa mo? Binubuli mo ang matanda. Tao ka pa ba? Umalis ka na. Ayos ka lang ba, Xiaobay? Ang kapal ng mukha mong itulak ako. Maniniwala ka or hindi, isang tawag lang, wala ka na. Isa kang maliit na nurse. Huwag kang manood ng masyadong maraming skit. Akala mo talaga, domineering president ka? Umalis ka na! Ito ang kapalit sa pakikialam mo sa akin. Dai Xiaojing. Ano to? Pinagpraktisan ko tong tito nung bata pa ako. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Old clapper, nagkamali ako, hindi ako umilag. Kung may kakayahan ka. Ang sampal na ito para malinis ang bibig mo. Ang sampal na ito para di ka masyadong mayabang. Ang sampal na ito para matuto kang rumespeto sa matanda at magmahal sa bata. Ang mga sampal na ito para kay Xiaohan lahat. Huy, ang kapal naman ng balat mo. Namanhid na nga ang kamay ko. Grabe itong Lola. Ang lakas naman ng fighting power ng first love mo, no? Yuheng. Mula nung bata ako, hindi pa ako sinasampal sa mukha ng nanay ko. Hindi pa ako tapos sa'yo. Matandang yan. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Liu. Ang lakas ng loob mong bastusin siya, maghintay kang mamatay. Tama, ang tatay ko ay si Liu Gang. Kilala ng buong lungsod na sobrang protective niya sa anak. Tapos ka na. Liu Gang, yung nagdala ng 2 kahon ng dahong pao noong nakaraang buwan. Nakaupo sa sala ko ng kalahating oras para lang tulungan ang tatay ko na magpapublic ang kumpanya nila. Interesting si Liu Gang. E di talagang tumama ka sa bakal nang inapi mo si Tito Deng. Hayaang magsalita ka ng masama. Ang lakas ng loob mong magsabi ng masasakit na salita.
Isa itong 75 anyos na lalaki, nakakalabas lang sa ospital dahil sa kidney failure. Lola, ang unang pag-ibig mo, sino ba talaga siya? Okay, Yuheng, huwag kang umiyak. Ang mga bagay na matagal na ay sasabihin ko sa'yo. Gusto kong mag-report ng krimen. Ay, tapos na. Hindi tama ang manakit ng tao. Mahirap kapag napasok sa istasyon. Hello? Gusto kong mag-report ng krimen. Natatakot si Uncle Deng. Kapag binibiro mo ako, isang setup. Bakit hindi gumagana ang utak ko ngayon? Hello, Uncle. Ano ang kinakabahan mo? Paano hindi ka magiging nagmamadali? Papunta ako sa istasyon. Nakasakit ako ng tao. Hey, gaano ka na ba para lumaban sa taas? Kahit mag-report sila ng kaso, hindi sila makakagawa ng anuman sa'yo. Hello? Pagkabibigay ako sa iyo ng magandang ideya. Oh dear. O mas matalino ang mga kabataan. Hahaha, Xiaobay, talagang pinahahalakhak mo ang uncle haha. Mas gusto ko kapag mas tumitingin ako. Hahaha. Anong oras na ito? Maaari kang maging seryoso? Nagkamali ako. Ang uncle ay magiging okay sa hinaharap. Salamat hahaha. Mas tama yan. Hey, sino ang nag-report ng kaso? Nag-report ako ng kaso na may nanakit sa amin. Ginawa mo ang mukha ng asawa ko na ganyan. Huwag umiyak. Ang patrol ay tumawag para sa amin. Kasamang inspector ang nanakit sa akin ng ganito. Sinabi mo na nanakit siya sa inyong dalawa. Tama iyan siya, iyan. Lolo, gusto kong malaman ang sitwasyon mula sa iyo. Kasamang patrol. Hey, ano ang sinabi mo? Hey, uncle, mag-ingat. Hey, salamat. Hey, ang mga tao ay tumatanda. Walang silbi. Pak, ikaw ay nagpanggap na kasamang patrol. Hindi siya ganito kapag nanakit siya sa akin. Tama iyan, Ginawa ko yan. Ako ay isang lonely na matandang lalaki walang anak. Ano man ang sinasabi niya ay ang sinasabi niya. Uncle May nahulog. Oops, nahulog. Sir, ito ang iyong sertipiko ng diagnosis. 75 taong gulang na po kayo at may acute renal failure. Peke, matandang halimaw, ganito ko binubugbog ang asawa ko. Paano posible ang kidney failure? Kung totoo ang sinasabi niya, paano ako mabubugbog ng ganito? Oras na para umarte ako. Totoo ito. Ako si Bai Jie, isang nurse mula sa Department of Cardiology ng City Hospital. Si Deng Changbin, ako ang nag-asikaso ng discharge certificate ni Uncle Deng ngayon. Ang kanyang acute visual failure at triple high diagnosis report, maaari kong i-pull out sa hospital system ngayon din. Mga kasamang patrol, isang 75 taong gulang nakakalabas lang sa peligro ng vital signs. Paano posible na mabugbog sila ng ganito? Hindi ito karaniwang kaalaman sa medisina. Ang tagal ko ng pulis, ngayon ko lang nakita ang dalawang batang tulad ninyo na magtutulungan para idawit ang isang 70 taong gulang na may malubhang sakit. Nasaan ang konsensya ninyo? Mga kasamang patrol kami, tama na. Humingi ka agad ng tawad sa matanda. Baliw kayong dalawa. Papatawarin ko ang isang matandang halimaw. Alam mo ba kung sino talaga ako? Ako si Liu Yuheng mula sa Liu's Group. Ang tatay ko ay si Liu Gang. Maniwala ka o hindi, bukas bubunutin ko ang balat ninyong dalawa at ipapadala sa reservoir para magbantay ng dam. Wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. Ngayon, ikaw ay pinaghihinalaang nagbintang at nanlait ng iba. Mangyaring humingi ka agad ng tawad. Kung hindi, dadalhin kita sa istasyon dahil sa obstruction at false accusation. Wisit, maglilistahan na ang kumpanya. Kung ma-video kang pumasok sa istasyon ngayon, bubunutin ng tatay ko ang balat ko. Paumanhin. Nagkamali ako. Sir, nagkamali kami. Ayan na, kung papasok ka sa laro, paano ko maibabalik ang parusa? Hoy, ayos lang. Sige, umalis ka na. Tara na, maging mabuting tao kapag uwi mo. Ayaw na ng Kyuhin gawin ito ngayon. Pinapatawad ka na rin. Hoy, Chodeng, paano ka ba nakasagupa sa kanila ngayon? Alam mo na ang nangyari kanina. Si Xiaohan namatay para iligtas ako. Ang buhay ko ay ibinigay ni Xiaohan, kaya ipaghihiganti ko siya. Akala ko ba si Chodeng ay matigas ang puso? Mas kaaya-aya pala. Ganun ba? E di talagang bugbog ang aabutin ng dalawang to. Oo nga pala, Chodeng, yung tinawag mong ina ni Liu Yiheng kanina, ang galing, ang pogi, paano mo nagawa? Ay, ito ay sikreto ko para sa kalusugan. Paano ang ordinaryong tao? Hindi ko sasabihin sa kanya. Naku, Tio, tinulungan kita ngayon, sabihin mo na sa akin dahil tinulungan kita. Sige, dahil nagmamakaawa ka naman, edi isusumbong ko sa'yo, ikaw lang. Para mabuhay ng matagal at malusog. Sige. Makipagkaibigan ka sa maraming babae. Ha, ang tanda-tanda mo na, hindi ka pa nagbabago.
Xiaobay, ikaw ang makitid ang isip. Isipin mo, sabihin ko sa'yo ang totoo, sir. Ako, nakakakita ako ng babae araw-araw. Masaya ang pakiramdam ko kapag nakakakita ako ng babae. Ang sarap na yan ay magiging matagal ang buhay ko. Ha ha ha, sige sige. Sabi ko na sa'yo, sige uuwi na ako. Xiaobay, sandali lang. Ano naman yon, sir? Ay, lagpas na ng alas 12. Pwede na akong mag-drawing ulit ng premyo. Xiaobay, bilang pasasalamat sa pagtulong mo sa tiyo ngayon, gusto kong ialay sa'yo ang pinakamamahal kong regalo ng tiyo. Anong regalo? Gusto kong ibigay sa'yo ang puso ko. Xiaobay, mahal kita. Nandyan na naman ang kalibugan mo, matandang manyakis. Natapos na ang pang-araw-araw na gawain sa pag-ibig. Binabati kita sa pagkakaroon ng gantimpala. Mas bata ng 1 taon, truth spray. Ang tao'y mahirap hulaan. Pinapangyari ng truth spray na sabihin ng mga tao ang nasa isip nila. Wow, ang sarap palang maging mas bata ulit. Ha ha ha, may lakas ka pa ng loob na bastusin ako. Tingnan natin kung paano kita papagalitan. Ay, hindi kita palalampasin. Xiaobay, anong nangyari sa'yo? Okay lang. Kaming dalawa ni Xiaobay, naglalambingan. Anong naglalambingan? Tito Deng, may lakas ka pa ng loob na magsinungaling. Parang si Xingyao, hindi na kailangang mainggit kayong dalawa. Xiaobay, mahal ka rin ng tito. Ikaw. Ang bilis niyang tumakbo. Hindi ka naman inapi ni Xiaobay, di ba? Hindi naman. Si Tito Deng kumpara nung nag-upa siya ng bahay kahapon, mas kakaiba na ngayon. Mas kakaiba nga. Anong ibig mong sabihin? Basta, ay nako. At alam mo ba, 2 beses na nagtapat sa akin si Tito Deng ngayong araw. Anong pagtapat ng 2 beses? Tama, at yung 3 alta ni Tito Deng. Acute renal failure, himalang gumaling. Ang pag-iisip ay lalong nagiging bata. Totoo ba? Hindi mo kami lolokohin, di ba? Totoo yan. Pag kumain tayo sa Tianfu Hotel bukas, sasabihin ko pa sa inyo, totoo. Oh. Buti na lang mabilis siyang tumakbo. System, hindi mo ba maaaring kanselahin ang pang-araw-araw na kondisyong ito sa pag-ibig? Nakansela na ba? Ay, ang landi at malagkit. Ito ang pangunahing lohika ng system. Kung hindi nasisiyahan ng host, maaaring bawiin ng system ang gantimpala at i-unbind. Kasiyahan ng host. Sobrang nasisiyahan. Nasisiyahan talaga ako. Hahaha, mahal kita. Ako, si Liu Yuheng, hindi pa nakaranas nito mula nung ako'y lumaki. Oh, nakakahiya naman. Papatayin ko yung matandang yan. Okay, Yuheng, huwag kang magalit. Nagpatingin ako ng kanyang profile. Ano? Ari-arian, 10-10 Anong bilyon? Ito. Yung matandang lalaking nanakit sa atin, 10-10 bilyon ang kanyang yaman. Haha, Jingjing, may naisip ako. Ano sa tingin mo? Ilipat lang natin ang ari-arian ng matanda. Umuwi ang tatay ko sa Jinghai para humingi ng tulong sa pamilya Bai. Mas madaling makakapag-IPO ang pamilya namin. Makatwiran nga ang balitang may malubha siyang sakit, walang anak. Para sa'yo na lang ang perang ito, di ba? Dahan-dahan lang imbitahin mo siya sa hapunan bilang ex-girlfriend ni Han Songling. Mag-sorry ka, tapos gawin natin ito. 100 Ang lupit naman ng tito na ito, mas matigas pa sa boyfriend ko. Lolo Deng, ang tapang mo talaga. Lalong lumalakas barado ang kanal ko. Patingin ka ngayon. Hoy. May paligsahan sa pagsasayaw si Lolo Deng sa komunidad mamayang gabi. Sumayaw ka na lang kasama niya. Tandang repolyo na lang ako. Walang makakapantay kay Baije. Umalis kayo. Sir, matanda na kayo pero malakas pa. Opo, mas malusog pa kayo sa amin mga kabataan. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Nami-miss nyo ba yung sampal kahapon? Sir, kahapon po, umuwi kami at nag-isip ng mabuti tinuruan nyo kami kaya ngayon, narito kami para magbayad sala. Opo, kumuha kami ng malaking private room sa Tianfu Hotel. Gusto naming manlibre sa inyo at saka humihingi ulit kami ng paumanhin. Pagiging matapang, panggagahasa o pagnanakaw? Gusto kong makita anong klaseng gamot ang tinitinda nyo sa kalabasa. Sige, dahil napaka-sincere ninyong dalawa, bigyan ko kayo ng muka. Ay sir, magkita na lang tayo bukas ng hapon. Grand feast nga ito. Para sigurado, kailangan ko pa ring maghanda ng maaga. Ay, ang sarap naman ng feast. Si Lolo Deng ba ito? Bakit siya kasama ng asong lalaki at hindi ba ito Uncle Deng? Bakit siya kasama ng mga taong aso? Anong mga taong aso? Hindi mo alam, kagabi? Ano, napakahiya? Hindi mo kang paghingi ng tawad sa akin. Ang ganitong klaseng tao hindi marunong magpigil. Hindi ba ito isang hongmen banquet? Hoy, sige. Ako na, tara uncle. Hindi, ang dalawang ito ay masama sa buto. Ito ay dapat isang grand feast.
Uncle Deng, kahit gaano siya kapangyarihan, siya ay isang matanda pa rin. Kailangan kong pumasok at tulungan siya. Hoy, Xiaobay, kumalma ka. Tignan mo ang kalmadong mukha ni Uncle Deng. Hindi siya isang loser kapag pumasok tayo ng basta-basta ang mga sinabi niya. Sa halip, nakasabay sa plano niya. Ano ang mali sa plano niya? Napakatalino niya. Hindi, ang talino ay talagang may sariling paghahanda. Pero ano kung, hoy, mas mabuti na maghanda ako ng maaga. Uncle, kahapon hindi ko nakita ang Mount Tai. Tara at iinom tayo para sa'yo. Tara, sino ang umiinom ng Mount Tai gamit ang ganitong wine jug? May problema sa pagtawag dito. Buti na lang, naghanda ako. Tara, Uncle, ako ang iinom para sa'yo. Sir, bakit ka pa ulit-ulit nagpupunas ng bibig? Aray, hindi ba matanda na yan? Medyo sobra ang laway. Tito, itong pitsel ng alak, ito'y minana pa sa lolo ko. Bihira ko lang itong gamitin. Ay ngayon tayo'y uminom pa. Hoy, ako na naman ang magtatatagay sa'yo. Oh. Sige, lalagyan ka na lang ni Tito. Oops. Lasing na si Tito Deng. May problema siguro ang alak na ito. Hindi, kailangan kong i-report ito. Hoy, sandali lang! Tingnan mo ang kalmado ni Tito Deng. Hindi namumula ang muka at hindi tumitibok ang puso. Parang lasing. Tama, nakikita mo ba? Dilat ang mga mata para gisingin siya. Sige, sino ba ang talo at sino ang mananalo? Hintayin na lang natin ang palabas. Salamat. Sige. Ay naku, pupunitin na ang pantog ko sa tubig. Bakit parang wala lang sa matandang to? Hoy! Ang laki mo. Hoy, tuloy pa natin. Hoy, huwag na. Haha, natatakot ako sa'yo. Uminom ka ng sobrang tubig. Pupunitin ang pantog mo. Wala na akong pagkakataong dalhin ka sa patrol room. Ano? Anak. Tubig lang ang ininom mo kanina, di ba? Sa totoo lang, gamit mo ang sirang pitsel na yan para dayain si Tito. Bata ka pa. Bakit ikaw ayos lang? Hoy, tama yan. Meron kang yin at yang na pitsel. At ako naman ay may malaking panghigop. Ano ito? Tita towel mo, immortal ka. Ginamit mo yan para magtago ng alak kanina nang magpunas ka ng bibig. Hoy, tama yan. Haha, tingnan mo. Xiaobay. Akin yan. Hindi yan sa'yo. Yung isa, kayong dalawa dito. Xiaobay, may emergency si Tio. Pwede bang makahiram sa'yo? Sige. Nakakahiya naman itong matanda. Gagamitin pa talaga ang sakin. Paano niya ba naisipang uminom? Nakakakahiya talaga. So simula pa lang, niloloko mo na pala kami, di ba? Hoy, sinaktan mo ko. Ginalaw mo daliri ko. Magpapahiga ako sa sahig at sisiraan ko kayo. Gago ka. Sasaktan niya si Tio Deng. Hoy, ako. Gusto kong magreklamo. Papatayin kita. Patrolya, tumigil! Bakit naman kayong tatlo ulit? Kasamang patrolya. Hindi pa ako tumatawag sa pulis. Bakit nandito na kayo? Tio Deng, ako ang tumawag sa pulis. Akala ko sasaktan ka nila. Kaya agad-agad akong tumawag sa pulis. Iisahuling ko sana kayo ulit. Pero dahil nagreklamo si Xiaobay, gagamitin ko na lang ngayon ang truth spray. Tapusin na natin to. Hoy, kasamang patrolya. Hoy, Master Chingtian. Kailangan mong magbigay hatol para sa akin. Huwag mong gawin yang matanda. Nagalaw ba ako ng daliri? Gusto mo pa akong i-sadfish? Hindi yan madali. Sad fishing. Talagang wala yan sa akin. Pero baka hindi pagkatapos kong gumamit ng magic weapon. Tingnan mo ang magic weapon ko. Pinusan mo ako. Nagsisitsismisan pa ba kayo? Anong problema? Ngayong hindi ka na nakakaistorbo, magkumpisal ka na lang sa mga kasamang patrol. Paano mo ako gustong pag-initan? Gusto naming makuha ang ari-arian mo. Gusto kitang painumin para malasing, kumuha ng malaswang litrato kasama si Gao Jing, tapos pilitin kang magpakasal. Pag namatay ka, ililipat ang ari-arian mo sa pangalan ng pamilya namin, ang mga Liu, para tuluyang umangat ang pamilya namin. Hindi pwedeng sabihin yan. Pakinggan ninyo, mga kasamang patrol. Sa pagkakaalam ko, may kinalaman din sila sa pagkamatay ni Han Songlin. Kailangan bang magtanong pa ako? Hoy binata, magkumpisal ka sa Tito. Paano mo pinaginitan si Han Songlin? Hindi kita niloloko. Gisingin ang matanda. Gising! Maging tapat ka. Hayaan mo siyang magsalita. Yung loser na yon, may babaeng kalunya. Pagpasok pa lang sa kumpanya, nilandi na ako. Dapat bang sabihin, mainit pa naman yung babae. Tapos, gumawa ako ng peking ultrasound. Pinilit si Han Songlin na ilipat ang ari-arian. Wala akong pakialam sa maliit na halagang yon. Pero gusto ko lang makita kung anong gagawin ng basurang yon. Hindi ko inasahan. Yung basura naglakas loob pang questionin ako gamit yung ultrasound. Sinira ang magandang plano namin. Nagpatawag ako ng tao para bugbugin siya. Binugbog ko ang mga mata niya. Sino ba ang mag-aakalang magpapakamatay siya sa ilog? Kasalanan niya yon, mahina ang loob. Tapos na. Bakit ako namamaga ulit parang pamilyar? Liu Yuheng, Gao Jing, malubha ang paglabag ninyo sa batas. Ikaw ay inaaresto na ngayon. Hindi ako.
Hindi po ako, sir. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako, Tito. Nagkamali lang ako. Gaya ng iba, sir, siya ang may kasalanan. Ang puta na ito, niligawan ako, Tito. Pakawalan mo ako. Magbabantay ako sa Hansongling. Maglilingkod ako sa iyo. Magtatrabaho ako para sa iyo. Subukan mo kung gagana, Tito. Umalis ka. Gusto mo akong paalisin ngayon kung hindi mo ako niligawan. Ako nahulog sa ganitong kalagayan. Huwag kang masyadong kampante, matanda. Makalabas ako sa loob ng isang araw. Hintayin mo ako paglabas ko. Sige, maghihintay ako. Sumama ka sa akin. Oh, salamat. Kasama patrol, una kami. Nakapaghiganti na ang susunod, mabawi ang kabataan. Ang gwapo ni Tito Deng, para siyang idol ko. Hoy, Oo, lalo na ang sanitary pad sa dulo. Ang galing, Hoy Xiaobay. Ikaw talaga si Tito Deng Fuxing. Sinabi mo huwag mo na sabihin. sige. Dean Wong. Direktor ng Binyue Orphanage, ito ang Tito Deng. Alaala sa unang pag-ibig, itinatag ang orphanage. Pinunduhan ni Tito Deng ang orphanage bago mamatay, 50 taon walang patid. At maganda yon, dapat ipagpatuloy ang pondo. Hello? Tito Deng, narito ang orphanage may painting competition. Bukas ikaw ang pinakamalaking sponsor. Ang mga bata gusto kang imbitahan bilang judge. Painting competition. Huwag mag-alala, pupunta ako. Hoy, Tito Deng, pupunta ka sa orphanage. Painting competition interesante. Maari ba kami sumama? Oo, mahal namin ang mga bata. Sige tayo, sabay tayo, masaya tayo na. Ang chairperson hindi maganda. Ang young master, hinuli at dinala. Ano? Basura, hindi sapat. Laujang, may aksidente ang anak ko kahit gaano kalaki ang gastos palabas siya ngayon. Sayang. Tatay, nagkamali ako. 200 milyon para mailabas ka sa laro. Gumastos ako ng 200 milyon. Ngayon ay critical na panahon para mag-public ang grupo. Ginagawa mo pa rin ang mga bagay para sa akin. Hindi ko pa nga malinis ang isang lumang bagay na malapit ng malibing. Ako ay isang bayani. Bakit ka nag-anak ng ganoong basura? Hoy. Tatay, ikaw, hayaan mong magpaliwanag ako. Yung matandang yun, may ari-arian na 2 ng bilyon. Iniisip ko, kunin na lang natin ang kanyang ari-arian. Ang pamilya nating Liu ay makakapag-public ng maayos. Hindi ka na rin kailangang pumunta sa Gimhae. Namutla ang mukha ng pamilyang Bai na yon. 2 ng bilyon? Oo, tatay. May bago akong plano. Tatay, tingnan mo. Hanapin lang natin ang babaeng ito sa larawan. Yung matandang yun, maaari nating itong kontrolin. Siya ay... Ang babaeng ito? Ito ang puting liwanag ng matandang yon. Hindi na ikasal ang matanda dahil sa kanya. Ang aming Fangsing Entertainment Company, may artista doon na kamukhang kamukha niya. Hindi ako naniniwalang makakatiis siya sa lakas ng puting liwanag. Hindi natin ito desisyon. Hoy! Tumawa kang parang kontrabida. Huwag kang tumawa. Tatay, mas kamukha mo ako kapag ngumiti ka. Simulan mo bukas. Ikaw ang bahala sa progreso ng demolisyon ng proyektong Tianhewan. Iyon ang focus ng kumpanya. Kung magtatagumpay ang proyektong Tianhewan, magiging matatag ang kumpanya kapag nag-public. Ito ang unang tauhan ng Black Gold Martial Arts Hall. Mga uwak magagamit sa mga proyektong pagsulong. Tandaan, magpa-public ang mga kumpanya. Gusto ko ang kanyang 2 bilyon. Gusto ko rin ito kung sasabotahehin mo ito para sa akin. Palitan ko ang pwesto ng tagapagmana ng pamilyang Liu. Tatay, naintindihan ko. Gagawin ko ito. Mga bata, hoy, nandito na si Lolo Deng. Hoy. Tito Deng, nandito ka na rin sa wakas. Sobrang miss ka ng mga bata. Ito ang paboritong espiritu ni Tito Deng. Ang cute talaga. Ang tagal nating hindi nagkita, Lingling. Tumangkad ka na naman. Lolo Deng, ang mga magagandang ate na ito ba ang mga lola na hinanap mo para sa akin? Sakto, hindi pa natatapos ang confession task ngayon. Bakit 3 ang hinanap ni Lolo Lingling na lola? Kung ikaw ang pipili, alin sa kanila ang gusto mo? Alin ang gusto mong maging lola mo? Yung ate na ito, gusto ko siyang maging lola ko. Kaya Lingling, maraming salamat talaga sa iyo ngayon, oy. Para matupad ang hiling ni Lingling, Xingyao. Pasensya na sa tito. Mahal ka ng tito. Gusto mo bang maging lola ni Lingling? Tapos na ang task ko. Reward, 2 taong mas bata. Aklat ng kasanayan sa Mad Dog Fist. Ano ba yung Mad Dog Fist na yan? Ako, isang 70 taong gulang ang ipapadala sa frontline. Para makipag-away sa mga tao? Huwag na! O mas importante bang maging bata? Malapit na tayong bumalik sa kabataan. Kinilig ka sa akin kahapon tapos sa roommate ko naman ngayon. Ang bilis mo namang magpalit ng target, ang yabang mo namang matandang prude. Hindi pwede. Ginagamit mo pa ang bata para hindi rumespeto sa matatanda.
Hindi mo ako masisisi. Nandito ako para tuparin ang hiling ni Lingling. Lingling, sabihin mo sa ate mo kung bakit siya ang pinili mo at hindi ako. Hindi ba ako maganda? Oo, hindi ba ako maganda? Ano pa kaya ang dahilan? Siyempre dahil maganda ako. Lingling, may mata para sa ganda. Napanood ko sa TV, sabi malaki ang dibdib, walang utak. Masyadong malaki ang dibdib ng dalawang yan. Mukhang tanga sa unang tingin. Ang lola ko siguradong matalino. Hahaha, anong pinagtatawanan nyo? Ipinagmamalaki ko ang tela ng aking bansa. Laro na. Hoy, Ginoong Liu. Kailangang pirmahan ang mga kasunduang ito ngayong araw. Lalo na yung orphanage. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo ba na ito ay demolisyon? Medyo matinik. Tinik o hindi, hinahanap kita. Pilayin, kidnapin, takutin, kahit ano. Ang importante sa akin ay ang resulta. Kung may anumang problema, ako ang sasagot para sa Liu's group. Sige, may salita na si Ginoong Liu. Talagang pipirmahan ko ang kasunduan sa demolisyon ngayong araw. Hindi ko inaasahang may ganitong side si Tito Deng. Oo, mukha siyang medyo pogi. Gaano nakatagal pinunduhan ni President Wang at ni Tito Deng ang lugar na ito? Mahigit 50 taon na, masasabi mo. Ang orphanage na ito ay itinayo ni Tito Deng. Siya ang unang dean. Ako ang pang-apat. Oo nga pala, narinig ko ang pangalan ng orphanage na ito, Binyue. Ipinangalan iyon ni Tito Deng bilang pag-alaala sa pag-ibig ng kanyang buhay. Binyue. Bay Yue, hindi ba yan ang pangalan ni Lola? Lagi niyang naaalala si Lola. Sino ang dean? Umalis ka dyan. Ikaw ba ang dekano? Oo, ako ang dekano. Ano ang ginagawa mo? Ano ba? Pirmahan mo ito. Pagkatapos, dalhin mo ang mga batang ito kay Lao Tzu. Demolisyon. Hindi ako nakatanggap ng anumang abiso sa demolisyon. Hindi ako sasang-ayon. Matanda, hindi ako narito para ipaalam sa'yo. Dalhin mo sila. Kung hindi, huwag mong sisihin kami sa pagiging bastos. Tanggalin mo ito. Paano naman ang mga bata? Hindi ako pipirma. Kung hindi ka pipirma, arestuhin mo ang mga batang ito para sa akin. Tingnan mo kung pipirma siya o hindi. Anong lakas ng loob mo? Magagawa ba namin? Makikita mo sa tingin sa akin. Gawin mo, tigilan mo. Pinipilit mong gibayin, nakakagalit ito. Kawalan ng batas. Matanda, sabihin ko sa'yo, sa Jiangcheng, ang aming Liu Group ang batas, parang Diyos lang. Kung papayagan mo ang mga magagandang babaeng ito na makipaglaro sa iyong kapatid, papayagan kitang lumipat pagkatapos ng ilang araw. Ano sa tingin mo? Liu's Group ulit. Hoy. Hoy, Singyao, kumusta ka? Ang matandang babae na yon ang makikipaglaro sa'yo ngayon. Singyao, relax lang. Well, hindi ka ba nag-aalala? Huwag kang mag-alala, sila ang dapat mag-alala. Ang pamilya ni Xingyao ay nagtayo ng dojo, nagsanay ng martial arts mula pagkabata. Marahan ang paghampas ni Xingyao. Kapatid, ilang tao sa pila ang may bahagi, ako ang mauuna. Yo, practitioner pa rin, sayang naman, duwag, mahina. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang God of War. Palaka sa balon. Gusto ko lang subukan ang tibay mo. Baka masugatan kita ng hindi sinasadya. Ganda. Sinyaw, ang galing-galing mo. Oh, sige na. Imposibleng matalo ng babae, putang ina mo. Mismo ba ako, Scar? 10 taon sa Tonggong Street, halos 100 beses na, walang talo. Natalo ako ng isang babae ngayon. Scar, okay ka lang ba? Kuya Scar, bilisan mo't hilahin si Kuya Scar. Xingyao, ang astig mo. Si Lola ay Superman. Talunin ang lahat ng masasamang tao. Galing ako sa Liu Group. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Hintayin niyo ako, bilisan niyo. Huwag kang tatakas. Ang tapang mong magsalita. Maniwala ka o hindi, hindi ka makakaalis. Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob na manakot sa akin. Mga tao mula sa Liu's group. Liu Xiao, walang kwenta. Hindi mo kayang ayusin ang maliit na bagay na ito. Pasensya na, Mr. Liu. Hindi ako magaling. Pero nahinto lahat dahil sa babaeng ito. Kung hindi, matagal nang napirmahan ang demolition agreement. Gusto kong makita sino ang may lakas ng loob na humadlang sa aming buong Liu group. Ikaw na naman, Gurang. Anong karapatan mong hadlangan ako sa pagkuha ng lupa? Gusto mo bang mamatay? Hindi ba si Ginoong Liu ito? Kumusta? Masarap ba ang kinain mo? Ang lakas ng pamilyang Liu ay hindi mo kayang isipin. Nasaktan mo siya. Patay ka na. Ang gurang na to kasama ang bagong galit at lumang utang ay aayusin ngayon. Crow, para sa akin. Papatayin ko siya. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Basta lumuhod ka at magmano kay Liu Xiao para humingi ng tawad, pahihirapan ko ang buhay mo. Sisiu, gaano karaming tayo ang kinain mo? Ang lakas ng boses mo. Hoy, Gurang. Ang aming Kuya Crow ang pangunahing master ng Black and Gold Boxing Gym.
Sunod-sunod na kampeon sa boxing sa ilalim ng lupa ng Jiangcheng. Anong lakas ng loob mong pagtawanan si Kuya Crow? Maghintay ka ng kamatayan. Wala na bang tao sa inyong Black Gold Martial Arts Hall? Kahit na ikaw ang pangunahing master. Kung gusto mong sumugod, haharapin ko rin ang kamatayan mo. Tapos na, ano? Si Crow ang numero 1 eksperto sa Black Gold Martial Arts Hall. Sa buong Jiang City, wala pang isang kamay ang makakatalo sa kanya. Kaya tumakbo ka na. Ako ang haharap. Sige na. Gusto kong harapin si Tito Deng. Daanan mo muna ako. Dahil kayong tatlo ay narito ngayon, linisin na lang natin ang lugar na yan. Crow, para sa akin. Xingyao, mag-ingat ka. Matandang lalaki. Imposible yan. Ang suntok ko ay may lakas na 200 libra man lang. Paano mahuhuli ng matandang to yon? Matanda, pinalaya kita. Hindi masyadong magaling ang lakas. Ang dami ninyo, inaapi ninyo ang isang tito na 75 anyos. Anong kaya ninyo? Walang hiya. Inapi ko siya. Anong problema? Hindi lang siya ang inapi ko, kayong tatlo rin ang aapihin ko. Ikaw, maliit na dilaw ang buhok. Hindi maganda. Subukan mo ang suntok ng baliw na aso ng sistema. Matagumpay na nagamit ang aklat ng kasanayan sa suntok ng baliw na aso. Ito ang suntok ng baliw na aso ko. Bakit parang hindi tamang kasanayan ang pakiramdam? Batang lalaki, marami kang pinagdaanan. Yehey, maliit na manok. Halika rito. Naghahanap ng kamatayan. Ang bilis nitong matanda. Bakit biglang lumakas ng ganito ang kanyang lakas? Nagte-testing ka lang kanina? Sige, uwak, patayin mo siya para sa akin. Ngayon, ang kapangyarihan ko sa labanan ay 6,000 lamang. Siya ay 10,000 pa. Sige na, uwak. Oh ho ho. Anong pagkakataon? Masama ka. Wala kang etika sa martial arts. Ang sama mo, wala kang etika sa martial arts. Sabi mo hindi ako nag-uusap tungkol sa martial arts? Dinala mo ang ganyang karaming tao para apihin ang isang 75 taong gulang na lalaki. Pag-usapan natin ang martial arts. Pinapayuhan kitang magpakabuti. Huwag kang pumunta rito. Anong ginagawa mo? Binalaan na kita na huwag pumunta rito. Bakit? Siyempre gagantihan kita. Bigyan mo ako. Hindi ako naniniwalang matatalo mo kaming lahat. Magbibigay ako ng 1 million sa makakapatay sa kanya. Ayayayayaya. Lola, ulo patay na multo. Heto ka na. Gagawin kitang hindi tao. Hayaan mong apihin mo ang mga bata. Hoy, mag-ingat ka. Puntahan mo sa impyerno yan. Hintay mo na ba, Seming? Tiyos yan na ito ay Crow? Ito ba ang maalamat na Crow na lumilipad sa eroplano? Sasabihin ko sa iyo, matanda, may mga dokumento ako. Legal ang paggiba ko. Nilalabag mo ang batas. Mga legal na batas ang nagpapatama sa iyo ng tao? Ang batas ang nagpupuwersa sa iyong pumirma? Nakikita mo? Meron nga akong mga dokumento. Nakita mo, legal na demolition ito. Ikaw. Hinampas mo ako? Nasa akin ang lahat ng dokumento. Hinampas mo ako? Tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Kaninong dokumento ng demolisyon? Isang kabanata lang ang Liu Group mo. Yung opisyal na kabanata, nakain mo. Liu Xiao, utos ito lahat ni Mr. Liu. Sabi, walang pinag-aralan ng mga ito. May dokumento lang para magpanggap. Ay, kawawa ka naman. Isa pang krimen ang pagpeke ng opisyal na dokumento. Alarm ni Xiaobei, natanggap. Umatras na kayong lahat. Oo. Oo. Si Lolo Deng parang Superman dinala ang lahat ng masasamang tao. Kailangan ba talagang tumawag ng pulis? Hayaan mo na silang tumakas. Nakalabas silang dalawa sa patrol room pagkatapos ng tangkang pagpatay. Hindi pa kasama ang peking dokumento. Kitang-kita na malakas ang koneksyon ng pamilya Liu. Tumawag na ng pulis ngayon. Walang kwenta. Naghahanap ng pagkakataon para mabuwal ang pamilya Liu nila. Tito Deng, gusto kitang gawing guro. Gusto kong matuto ng martial arts. Sige. Basura ang Black Gold Martial Arts Hall. Mga basura silang lahat. Kahit matanda, hindi nila mahawakan. Yuheng, uwi na tayo? Anong uwi? Uwi para bugbugin ako ng matanda? Palitan ng tagapagmana? Maghintay ka lang dito. Gusto kong malaman ang bawat kilos ng matandang yon. Sakay na sa kotse. Si Lingling na lang ang magtatanong sa'yo. Huwag kang mag-alala din, Wang. Sasamahan lang muna kami ni Lingling at gusto na gusto namin si Lingling. Aalagaan ko siya ng mabuti. Tama. Aalagaan namin siya parang kapatid namin. Huwag kang mag-alala. Magaling naman ako. Alis na. Paalam na, alis na tayo. Hello! Ano? Talaga?
Sige, kailangan puntahan ko yon ng eksakto sa oras. May audition ako sa Fangsing Entertainment. Sinabihan nila akong pumunta sa hapon. Ayos lang, Ruyan, magiging malaking bituin ka na. Malaking bituin, sasama rin ako. Wala pa akong nakikitang malaking bituin. Hindi pa ako nakakapunta sa isang kumpanya ng entertainment. Hehe, hindi ko lang alam kung hindi maginhawa si Ruyan dito. Walang problema. Karaniwan, maaaring magdala ng ilang kasama ang mga artista sa mga audition. Kumusta kung kayo? Sumama na lang kayo sa akin bilang aking maliit na assistant. Ayos, makakapunta kayo para makita ang malalaking bituin. Uy. May tumadyak sa bulwagan. Babalik ako kaagad. Pasensya na, may nangyari sa pamilya ko. Hindi ako makakasama sa inyo ngayong hapon. Mahalaga sa bahay. Sige, magtrabaho ka muna. Tumawag ka sa tito kung may kailangan ka. Saan sila pupunta? Fangsing Entertainment. Talagang may daan patungong langit, hindi ka dumadaan. Walang pintuan patungong impyerno, ikaw ang pumapasok. Ibig mong sabihin, ang Fangsing Entertainment ay kumpanya ng pamilya namin, Liu? Sa pagkakataong ito, tamang gamot ang ipapareseta ko. Hintayin mo, si Yu Xiaxia ang bahala sa'yo. Ang mga ari-arian mo ay akin na. Ang oras mo ay akin na rin. Tingnan natin kung mamamatay ka ngayon. Wang Yu daw, lumabas ka para mag-usap. Ang pamilya Liu ay napakalakas, hindi susuko, mukhang binabantayan sila palagi. Si Tito Deng, bilang pag-alaala sa kanyang lola, tahimik niyang binantayan ang orphanage sa loob ng 50 taon. Siguro oras na para harapin siya. Tito, hahaha, Tito. Kilala mo ba ang taong ito sa larawan? Wow, sino itong ate? Ang ganda. Hindi ba ito ang White Moonlight ni Tito Deng, si Bai Yue? Tingnan mo ang seryosong mukha ni Bai Jie. Nakahanap ka ba ng tao? Ipakilala mo sa akin ang asawa ko. Hoy, hindi talagang hindi. Hindi ako si Tito Deng. Hindi matanggap ang isang 70 taong gulang na babae? Sino si Xiaobai? Pangkaraniwan ang itsura, hindi ko kilala. Hindi ko siya kilala. Ay, alis na ako. Anong nangyari? May regla ka ba? Wow, ang daming magagandang babae. Ang dami-daming magagandang babae. Tamang lugar ang napuntahan ko ngayon. Hahaha, Tito Deng, pwedeng maging seryoso ka naman. Pampublikong lugar ito. Halina magandang babae, alis na tayo. May malaking bagay. Bilis-bilis, umakyat ka at kumuha ng tasa. Si Ginoong Liu. Artista siya, nakakapirma lang sa aming kumpanya. Matagal ko nang hinahangaan ang iyong bayaning anyo. At ang determinasyong sumulong ay napakalakas, hindi masama. Gusto ko ang may mga ideal. Kabataang handang magsikap. Liu Xiao, gusto ko rin umunlad. Tumayo ka dyan. Lumayo ka sa akin, hayop kang ina. Liu Xiao, ano ang ginagawa mo sa akin? Ito ang target para sa inyong dalawa. Anong pinagsasabi mo tungkol sa puting liwanag ng matandang to? Magkamukha sila. Ang trabaho mo ay ibagsak siya. Tapos ilipat ang kanyang ari-arian. Wang Yu daw, yang matandang yon. Sa hapon, makikipagkita sa tagapanayam na si Liu Ruyan. Gumawa ka ng pagkakataon para kay Yu Xiaxia. Subukan mong ibagsak siya. Gagawin kitang vice-presidente. Hayaan kitang maging bida. Hey, salamat. Liu Xiao. Ikaw ba si Ruyan Liu? Hey, hello. Ako si Director Wang Yu Dao. Hahaha, mabuting hari. Oh, Binibining Lee, hindi mo alam. Sa sandaling marinig ko ang pangalan mo, pakiramdam ko ay angkop na angkop ka para sa aming short drama circle. Mukha bang magiging viral ito? Oops, ngayon sa sandaling makita kita ng personal. Mas pakiramdam ko na ikaw ang aming bida, ikaw nga. Hey, Yetuwa. Director Wang, ito lahat ay mga kaibigan kong sumama sa akin. Patawarin mo ako. Hindi, may problema ba ang director na ito sa Tito? Ang matandang lalaki ay naghintay na rin para sa iyo. Director Wang. Ang mata ng uncle ay napakaliwanag, napakahusay ng ugali. Tamang-tama. Wala tayong papel para sa ganyang klaseng tao sa palabas. Hindi ko alam kung interesado ang uncle. Ako? Oo, ikaw, ako. Hindi pa ako nakagawa ng skit. Wag na. Kung hindi interesado ang uncle, wag na. Sayang. Yun ang character. Kahit hindi mataas ang budget, pero meron siyang 8 asawa sa palabas. Director Wang, hindi importante ang bayad. Sir, gusto ko lang subukan ang sarili ko mag-eksperimento sa mga bagong industriya. Ayos. Kung ganun ang proseso na dapat natin gawin ay dapat pa rin gawin. Sumama ka sa akin. Pumunta tayo sa casting scene. Okay, hahaha. Dito. Hoy, Director, tignan mo. Ito ang casting natin. Kamusta, hahaha? Maghanda ako muna. Halika, umupo. Masyado bang masigasig ang director sa Uncle Deng? Halika sa unang batch. Uncle, tignan natin kung kamusta ang unang batch. Major Lang. Sunod na batch. Kamusta ang batch na ito?
Okay. Sunod na batch. Lola, Hindi ba ito ang White Moonlight ni Uncle Deng? Hindi na. Huwag mo nang isipin. Mahalaga ang casting. Tito, siya ang gaganap na asawa mo sa dula. Kamusta, Oops? Maganda ito, maganda ito. Napakaganda ng pangangatawan. Ang ganda ng itsura. Parang pangarap na babae ng lalaki. Mabuti at nahuli sa bitag. matandang lalaki ka. Pagdating ko, hindi ko sinabing pangkaraniwan ang itsura ko. Ngayon, kumakanta na naman dito. Ingat sa biglaang pagkamatay. Matanda ka. Ipakita natin kay Tito ang talento. Sige. Hoy, sige. Oops, kung siya ang bida sa dula ko, magiging napakaganda nito. Wow, ang laki. Mas malaki kay Sister Bai. Ang tanga siguro nitong tita. Medyo mas matanda lang sa akin, napakababaw. Tatanungin kita, sino ang maganda sa amin, ako o siya? Siyempre maganda si Sister Bai. Tama ba? Hoy Tito, nasisiyahan ka ba? Nasisiyahan. Sobrang nasisiyahan. Talagang nasisiyahan. Hahaha. Sasha, ang matandang Ginoo. Sa hinaharap, ako ang gaganap na asawa mong amo sa dula. Hoy Tito, ganito na ba ngayon? Mag-a-audition tayo sa lalong madaling panahon. Ang eksena kung saan kayo ni Miss Sasha ay nagkakasundo sa dula. Aha. Pwede bang sabayan mo siya sa script? Ako? Ang script. Ako, binasa ko yung script. Oo. Aha. Ginoo, sa tulong mo lang. Para mapapayag si Sasha na kunin ang role. Ayaw mo bang tulungan si Sasha? Oo. Gusto ko talaga. Hoy, kailangang tama itong script. Walang dapat pumigil sa akin. Sino bang nagmamadali ako? Chuhin, sige na, umalis na tayo. Masaya ba si Ate Bai sa script? Ako, ikaw, si Chudeng at ang aktres. Kami lang ang nagtatrabaho sa script. Baka hindi ito angkop. Hoy, binibining bay. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Tinutulungan ni Cho ang script para tulungan ang mga actress na maging familiar sa plot, di ba? Masigasig sa pag-arte. Ano pang hindi pwede? Oo. Oops, script lang naman yan. Hoy, munting bata. Ikaw at si Lingling, hintayin muna ninyo ako sa labas, Tio. Hoy, kayong dalawa. Nasa inyong dalawa ang pagpapalabas nitong palabas. Sige, tama ba? Haha, halika. Hahaha, sige. Mag-ingat ka sa pagsabog ng ugat. Ginoo, anong tinitignan mo? Tumitingin ako ng sining. Tumingin ng sining. Tio, maganda ba ang damit o ako? Tio, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ba ako maganda? Ang ganda ni Sasha. Ang pinakamaganda. Matandang manyakis ka. Dahil ang ganda-ganda ko, dapat mas lalo mo akong tingnan. Gusto ko rin namang mas lalo kang tingnan. Pero hindi ba't narito tayo ngayon para i-ensayo ang script? Nagpapaka-inosente. Buti na lang may plano ako. Sige, i-ensayo na natin ang script. Tingnan ko, eksena 1. Kaming dalawa, nakaupo sa kama, nagyayakapan. Tito. Walang kama dito, sa sofa na lang muna. Tito, talagang nasayang ang buhay ko hanggang ngayon. Tito. Tuloy na natin ang script. Ganun ba talaga ang nakasulat sa script? Tingnan mo mismo. Tito, huwag mong palampasin ang pagkakataon. Bilisan natin. Sige. Buti na lang dumating ako para magsiyasat. Xiaobay, hayaan mong magpaliwanag ako. Wala talaga kaming ginawa. Alam ko. Tito, sa edad mo, hindi ka ba natatakot mamatay sa babae? Ikaw, lumabas ka na ngayon din. Tara na, Lingling. Tito, huwag kang umalis. Hindi pa namin tapos ang script. Anong script? Anong script? Script na kumikinang? Anong pakialam mo? Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok dito? Paano ako nakapasok? Wala kang pakialam. Isang babaeng kahina-hinala ang ugali tulad mo, makinig ka sa akin. Kung mangangahas ka pang gamitin ang mukha mong iyan para mangakit ng lalaki, ako si Baije ay gagamitin ang lahat ng impluensya ko para siguraduhin wala kang matitirhan sa buong Jiangcheng.
Sino ang tinatakot mo? Wala akong matitirhan sa Jiangcheng? Walang mapagtayuan? Sa tingin ko, napapanood mo ng sobra ang mga short drama ng mga boss na dominante. Akala mo talaga ikaw ay isang dominante na CEO? Maniwala ka man o hindi, titingnan natin yon. Ikaw. Titingnan natin. Di titingnan natin. Sino ka ba? Hindi, Xiaobai, huwag mo akong tititigan ng ganyan. Alam kong gwapo ako, pero kung patuloy mo akong tititigan, mahihiya ako. Nagsisinungaling si Tito Deng. Hindi naman namumula ang mukha niya. Hindi naman siya nahihiya. Ay, ang kulit mo. Anong sinabi mo? Dapat konti lang ang salita ng mga bata kapag nag-uusap ang mga matatanda. Tito Deng, totoo ang sinasabi ng mga bata. Anong ginagawa mo kanina? Nagre-repaso lang kami ng normal sa script, nag-a-art lang. Normal? Sino bang nagre-repaso ng script na nagkayakapan at nakahiga sa sofa? Kung may kama sa kwartong iyon, baka hubot-hubad na kayong dalawa. Nagkayakapan. Ikaw, Tito Deng, nakakahiya naman. kung patuloy kang magsasabi ng kalokohan, kukumpiskahin ko lahat ng snacks mo. Lingling, huwag kang matakot. Bibilhan kita. Mabuhay si Ate Bai. Tito Deng, huwag mong baguhin ang usapan. Mas mabuting magpaliwanag ka ng maayos kung ano ang nangyari. Xiaobai, makinig ka sa akin. Inis ka niya. Nangakit siya ng sobra pagkakapasok pa lang. Lumaban ako hanggang sa huli. Xiaobai, ikaw. Anong ginagawa mo? Tito Deng, hindi ba't mahilig kang tumingin sa magagandang babae? Hindi mo ba sinabi na kapag maganda ang pakiramdam mo, tumataas ang tsansa mong mabuhay ng matagal? Kaya tingnan mo, kumusta ako? Xiaobai, hindi ito angkop. Anong hindi angkop? Ang makasama ako ay tiyak na mas mabuti kaysa sa mga masasamang elemento sa labas. Di heto na ako. Panaginip mo yun. Xiaobai, paano mo ako niloko? Ganito na ako katanda. May pensyon na ako. Di ba pwedeng mag-enjoy na lang ako? Mag-enjoy? Tio Deng, di mo ba alam yung pagsisikap para sa buhay? Ayaw ko nang magsikap, gusto ko na lang mag-enjoy. May problema talaga ang mindset mo. Yung Yushasha na yon, konting lambing lang, naloko ka na. Tapos nagsasabi ka pa ng lalaban hanggang kamatayan. Tutol kahit mamatay, puro ka sinungalingan. Natatakot ako kung mas matagal ka pang makasama siya, magiging simp mo siya, matandang simp pa. Maliit ang tingin mo sa akin. Paano ako magiging simp? Maliit ang tingin? Yung tagapagligtas mo, si Han Songling, di ba't dahil naging simp niya yung gouging na yon? Kaya napunta sa pagtalon sa ilog para wakasan ng buhay. Tio Deng, mag-aral ka sa nakaraan. May punto ka sa akin. Xiaobai, huwag kang mag-alala. Sinasumpa ko sa'yo, hindi na ako muling magiging simp. Maging simp, maging simp. Hindi pagiging simp. Anong pinag-uusapan ninyo? Anong simp? Wala. Nag-uusap lang kami tungkol sa sining. Ruyan, kumusta ang audition mo? Siyempre, okay naman. God of War Love Me Once More. Mga artista magtipon. Pulong. Ruyan, bantayan mo si Tio Deng para sa akin. Huwag mong hayaang may mga babaeng manlalansi na dumating at tuksuhin siya. Manalansi? Hindi, sabi niya kailangan nilang maglinis ng bintana. Ito yung male lead. Nakikita mo. Tio, nakakabagot talaga. Sino bang di nababagot sa klase? Hayaan mong pasayahin kita. Gusto mo ba? Okay lang. Lumana yan. Sabi mo ayaw mo pero ang katawan mo ay totoo. Kailangan pang pag-igihan ni Sasha. Anong nangyari? Wala lang. Sa edad ko, kulang ako sa calcium. Nanigas ang binti ko. Naipit ako ng paa ng mesa. Sige. Okay, tuloy na lang tayo. Hoy ate. Umupo ka sa unahan. Ang pangit kumanta nung matanda. Sasabihin ko sa'yo, sinadya kong mag-ayos ng pagtitipon para magkaroon ka ng pagkakataon.
Kailangan mong samantalahin to para sa akin. Huwag kang mag-alala, Director Wang. Basta yung 2 putang yun ay hindi makulit, siguradong magtatagumpay ako. Relax lang, pinapasayo ko na yung iba naming kasamahan sa opisina para maabala sila. Tito, pagod ka na sa pagkanta? Uminom ka para lumambot ang lalamunan mo. Hindi dapat umiinom ng alak ang matatanda. Anong ibig mong sabihin? Kung gusto mong uminom, sasamahan ka namin. Sige. Hindi pa rin ako kumbinsido. Sige na, tuloy lang. Sige na. Talagang nakapagpamulat sa akin ang araw na ito sa harap ng 3 babaeng ito. Para akong baguhan. Ang iyong kapasidad sa pag-inom, ikaw at ako. Nakikipagpaligsahan sa akin sa pag-inom. Talagang naghahanap kayo ng gulo. Ciao, bye. Ayos lang, Ruyan. Kumusta naman kayong dalawa? Sir, hindi na ako makakaya. Sobrang hilo na ako. Hilo na rin ako. Sir, sobrang hilo na ako. Kailangan kong pumunta sa CR. Samahan mo ako sa banyo. Sige. Ako na ang sasama sa iyo. Lingling. Asikasuhin mo ang 2 ate. Ako na ang bahala. Ang hilo ng ulo ko, hilo na rin ako. Shasha? Maghihintay ako sa labas. Tawagin mo na lang ako kapag tapos ka na. Sir, huwag kang umalis. Ako. Ang init ng pakiramdam ko ngayon. Sir, ang init-init ko. Tulungan mo ako, okay? Ang tagal na. Nakuha na siguro ni Shasha. Kailangan kong tingnan. Kunyan ng litrato at ipadala kay Ginoong Liu. Ang deposition ng Vice Presidente ay akin na. Pagkatapos kong tapusin ang negosyo ko, babalikan ko kayong 2 puta. Tito. Ang init ng katawan ko. Tulungan mo ako, please. Ang tanda na ni Tito. Hindi tama ito, di ba? Gusto ko ng mas matatandang lalaki. Marunong silang mag-alaga. Tito, hindi ba mahal mo ako? Mahal kita, Shasha. Mahal kita. Shasha. Natapos na ang arawang gawain ng pagpapahayag ng pag-ibig. Binabati kita, host. Nakuha ang gantimpala. 30 taong mas bata. Talaan ng pag-aasawa, 1 beses lang magagamit. Talaan ng pag-aasawa. Isulat mo lang ang mga pangalan ng lalaki at babae at magkakagusto sila sa isa't isa. Grabe naman ito. Halika na, Tito! Babala. Malapit nang magdusa ang host sa atake ng inang biochemical. Panganib. Inang biochemical, pero gantimpala ito. Paano ito magiging atake? Na-detect ang inang biochemical. Na-activate ang firewall. So nagtagumpay na pala si Shasha. Sige. Kunyan ko ng litrato para kay Ginoong Liu. Shasha? Shasha, anong nangyari sa'yo? Ikaw, anong ginawa mo sa Wala akong ginawa. Maayos siya kanina lang. Bigla siya Bigla siya na kuryente. na kuryente? Malapit na tayong magtagumpay. Bakit siya na kuryente sa mismong sandali? Director Wang, huwag kang maghintay. Tingnan mo. Nakabaliktad ang mga mata niya. Dalhin mo siya sa ospital agad. Kung hindi, magiging delikado siya. Tama. Sa ospital. Tigilan mo ang pagkanta. Huwag kang kumanta. Anong kinakanta mo? Tulungan mo ako agad. May aksidente. Dalhin mo siya sa ospital. Bilis. Uncle, tingnan mo. Ang gulo ngayong gabi. Gawin natin ang susunod na eksena. Oh, Director Wang, mga gumagawa ng short drama, hindi kayo natutulog? Kayang-kaya talaga magpuyat. Sabihin ko sa'yo, hindi na ako makapagpuyat. Dadalhin ko sina Bai Jie at Ruyan. Uuwi kami ngayon. Ruyan, huwag kang matulog. Uwi na tayo para matulog. Kunin mo ang bag mo. Tara. Bai Jie. Bilis. Tara. Kunin mo ang bag mo. Lingling, magbigay ka ng daan. Uwi na tayo. Roger, tara na. Huwag kang magmadali. Mag-ingat. Huwag kang mag-alala, sir. Director Wang, kita-kita tayo. Hello, young Master Liu. Ano ang nangyari, Lawang? Tapos na ba?
Young Master Liu, pasensya na talaga. May nangyaring aksidente. Na kuryente ang Shasha. Dinala lang siya sa ospital. Walang kwenta kayong dalawa. Saang ospital? Downtown Hospital. Sandali, pupunta ako mismo para tingnan. Hindi dapat tumigil ang plano. Okay. Young Master Liu. Ang yaman siguro ng matandang to, no? Itong babae. Naiinggit. Nasaan ba to? Nagising ka na rin. Sasabihin ko sa'yo, ang galing ninyong dalawa. Ang lakas talaga ng inuman ninyo. Tara tuloy pa natin. Pok. Pagkatapos nating malasing, hindi mo ba kayo Shasha ginawa ang di ba? Hindi. Eh bakit parang may konsensya ka? Ako. Anong tinitingnan mo? Biohazard carrier. Anong sinabi mo? Anong carrier? Sina Yu Shasha at Wang Yu Dao ay pinadala ni Liu Yuheng para lapitin ka ng sadya. Itong si Yu Shasha napakagulo ng buhay pribado. Isa siyang biohazard carrier. Wala ka talagang ginawa sa kanya, di ba? Wala. Kilala ako sa pagiging malinis at disiplinado. Kaso, siya talaga ang kumakapit sa akin. Yakap ng yakap, kapit ng kapit. Hindi naman ako mahahawa, no? Host, huwag kang mag-alala. Naka-activate ang system firewall, hindi ka nahawaan. Hoy, sister. Mahal na mahal kita. Tito Deng! Huwag kang mag-alala, hindi ako nahawaan. Naniniwala ako sa'yo, Tito Deng. Pero sa tingin ko, dapat pa rin tayong magpatingin sa ospital. Sige, magpatingin tayo. Ngayon na tayo pumunta. Tara na! Tingnan mong mabuti. Wala lang. Ngayon, nakahinga na ako ng maluwag. Sir, huwag kang magalit. Nag-aalala lang kami sa'yo. Kasi hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Ano pa bang dapat kumbinsihin? Ako? Teka, mali yan. Paano mo nalaman ang impormasyong ito? Oo nga, Xiaobay. Paano mo nalaman ang galing mo? Ay nako. Masyado akong kinabahan noon. Paano ko ito ipapaliwanag? May kaibigan ako. Eksperto siya sa pagkuha ng impormasyon. Hoy, ikaw! Ikaw ano? Pwede mo bang pakiusapan ang kaibigan mo na kolektahin para sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya Liu? Gusto mong gumanti sa pamilya Liu? Siyempre naman, hindi naman tayo pwedeng umupo lang at maghintay ng palo. Xiaobay, nakikiusap ako sa'yo. Sige, depende sa performance mo. Ikaw, Tito Deng, inaantok na ako. inaantok ka at gusto mong matulog, di ba? Umuwi na tayo ngayon. Okay, tara na. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi mo kayang ayusin ang matandang yun, alam mo ang kahihinatnan. Naiintindihan, Young Master Liu. Maliit nga ang mundo. Hawakan mo ng mahigpit. Anong ginagawa mo? Matanda, sasabihin ko sa'yo, puno ng surveillance ang ospital na ito. Kung maglakas loob kang manapak sa amin, tatawagan namin agad ang pulis at ipapaaresto ka. Arestuhin ako? Yushasha, di ba? Muntik na kitang hindi makilala nang nakadamit ka. Liu Yuheng, mabagsik ka. Para harapin ang isang matandang tulad ko, si Yushasha pala, ang ipinadala mo isang biohazard na tulad niya para saktan ako. Ikaw, paano mo nalaman? Sa iyong limitadong kakayahan, gusto mo pa ring magplano laban sa akin? Umuwi ka at uminom ng ihi ng kabayo ng ilang taon pa? Ano sa tingin mo? Matandang gago ka, ikaw. Ang lakas ng loob ninyong dalawang tumawa sa akin. Hindi kami tumatawa sa'yo. Naalala lang namin ang isang bagay na nakakatawa. Huwag kang masyadong mayabang. Tumatawa sila sa akin. Pwede bang tumigil na kayong dalawang tumawa? Wala ba akong kahit kaunting dignidad? Matandang gago. Swinerte ka lang. Ano naman kung nalaman mo? Kung hindi kita kayang paglabanan, kaya ko pa ring paglabanan siya. Ako! Tama, ikaw. Putang ina mo, ang lakas ng loob mong mang-asar sa akin at makipagsabwatan sa matandang gago na ito para paghirapan ako sa lahat ng dako. Simula ngayon, mawawala na ang papel mong bida. Ganap kang iti-blacklist ng Starry Entertainment. Ay, natatakot na ako. Ano, akala mo ba ang Starry Entertainment ay sa'yo? Mula sa sandaling ito, i-blacklist ng ganap si Liu Ruyan. Agad-agad, ngayon na. Ano ang nangyari?
Tama ang hula mo. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang Starry Entertainment ay talagang itinatag ng aming Young Master Liu. Kailangan lang ni Young Master Liu ng isang kilos para durugin ka. Magmadali ka at humingi ng tawad kay Young Master Liu. Liu Ruyan, kung luluhod ka at magmamakaawa sa paghingi ng tawad, baka sakali isipin ko na palampasin ka. Panaginip mo yan. Ako, si Liu Ruyan. Mas gugustuhin pang mamalimos mamatay sa gutom kaysa humingi ng tawad sa tulad mong basura. Ayaw humingi ng tawad? Ayos lang. Tandang, nakikita mo, isang batang aktres na may magandang kinabukasan na sira lang dahil sa'yo. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin, papatawarin ko siya. Ano sa tingin mo? Sir, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Ruyan, ako ang dahilan kung bakit ka napasama sa ganito. Para mabayaran kita, magtatayo ako ng isang entertainment company para lang sa'yo. Talaga? Siyempre totoo yan. Sa ngayon, wala akong iba kundi pera. Alam mo yan. Pag-usapan natin yan mamaya. Sa ngayon, panoorin mo kung paano ko sila paghigantihan. Liu Yuheng, alam mo ba? Ikaw at si Yu Shasha kayong dalawa parang perpektong magkapareha. Tandang, nawawala ka na ba sa sarili mo? Paano ako magkakagusto sa kanya? Hayaan mong sabihin ko sa'yo gusto ako ni Yuheng. Ako ang magiging future young madam ng pamilya Liu. Paano magkakagusto si Yuheng sa isang biohazard na tulad ni Yu Shasha? Hindi ako sigurado dyan. Liu Yuheng, oras na para magbayad ka. Marriage register. I activate. Mga target Yu Shasha, Liu Yuheng. Shasha, umupo. Mas mabuting lumingon ka at tumingin. Tandang gago, sinusubukan mong lokohin ako, hindi pwede. Ikaw. Liu Yuheng, anong ginagawa? Shasha, ngayon lang ako napagtanto na napakaganda mo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Yuheng. Huwag mo tawagan ang buong pangalan ko. Parang malayo ang dating. Dapat tawagan mo ako sa aking palayaw. Little Fuzzball, mas malapit ang dating. Sige, Little Fuzzball. Little Fuzzball. Little Fuzzball. Lumayo ka sa akin. Lumayo. Shasha, okay ka ba? Kasalanan ko lahat. Hindi ko kayo protektahan. Little Fuzzball, ang saya-saya na narito ka. Liu Yuheng, ako ang girlfriend mo. Gaojing, nagbibiro lang ako sa iyo. Shasha at ako ang tunay. Shasha, sa mundong ito walang makakapaghiwalay sa atin muli. Little Fuzzball. Mas maganda ito kaysa sa short drama. Ay, Little Fuzzball, masakit talaga. Little, tarantado. Fuzzball, tarantado. Tarantado. Tumigil kayo sa away. Ang galing, ang galing. Ang matapang na mandirigma tulad ni Young Master Liu. Ako, isang matandang lalaki, talagang humanga. Xiaobai, ipaliwanag mo ito mula sa professional na medikal na pananaw para sa isang tao tulad ni Young Master Liu. Gaano kataas ang rate ng infection? Pag-analyze mula sa professional na medical na anggulo, ang tsansa niya ng infection ay kasing taas ng 99%. Hindi ba ibig sabihin yan siguradong magkakaroon siya ng impeksyon? Matandang tarantado, ikaw. Hindi ako tatanggap ng sisi para dito. Malinaw na kayong dalawa na nagkasundo tulad ng pagtingin ng pawikan sa munggo. Paano mo ako sisihin? Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, tanong mo sa Gaojing. Ching-ching! Huwag. Matandang tarantado, ikaw. May oras ka pa para gumawa ng mga banta dito? Magmadali ka at hanapin ng doktor? Matanda, hindi ko hahayaan kang makaligtas dito. Doktor, tulong! Young Master Liu. Karapat-dapat lang sa'yo. Ang kasamaan ay nagbubunga ng kasamaan. Ngayon baka wala silang oras para dumating at magdulot ng problema, tama? Sir, ano ang ginawa mo? Napakagaling yun. Oo, sir. Napakahusay mo. Karaniwan lang. Ngayong nalaman nyo na hindi ko na ito itatago pa sa inyo. Sa totoo lang, ako ang reinkarnasyon ng Diyos ng pag-ibig. Ginamit ko lang ang mahiwagang bagay ng Diyos ng pag-ibig. Ang aklat ng tugma para pagtagpuin silang dalawa at magka-in-love. Laudeng, kahit nagawa-gawa lang yan, gawin mo namang kapani-paniwala. Reinkarnasyon ng Diyos ng pag-ibig? Kung wala sa inyong naniniwala sa akin, wala na akong magagawa. Ruyan. Uwi na tayo. Teka. Xingyao, kumusta? Tapos na ba? Laudeng, kailangan ko agad ng tulong mo. Anong nangyari? Ang Black Gold Martial Arts School ay nakatingin na sa negosyo ng pamilya namin.
Magpapadala sila ng tao bukas para hamunin ang martial arts school ng pamilya namin. Hamunin? At saka, nagpadala sila ng tao ngayong araw para ambushin ang manlalaro namin sa torneo. Kulang na kami ngayon ng isang manlalaro at hindi kayang kalabanin ng ordinaryong tao ang mga yon. Kaya gusto kitang pakiusapan. Huwag kang mag-alala. Bukas ako ay darating ng maaga. Tara na. Laudeng, kahapon ko lang binigay sa'yo ang impormasyon ng Liu Group. Ngayon laganap na ang mga eskandalo nila. Ang galing. Mukhang ang pangarap nilang mag-IPO ay mababasag na. Akala mo ba nagsasayang lang ako ng oras nitong mga nakaraang taon? Ang mga batang galing sa ampunan, ang iba ay pumasok sa negosyo, ang iba ay pumasok sa politika. Kapag nakita nila akong inaapi, hindi sila manonood lang. Tito, ang galing mo. Napaka-visionary mo. Ruyan, ang entertainment company na ipinangako ko sa'yo ay inaayos na ang mga papeles. Hintayin mo na lang na maging leading lady ka. Papagurin kita sa pag-overtime araw-araw. Tito, mahal na mahal kita. Sige na, mag-focus ka na lang sa pagmamahal. Tito Deng, talagang nag-abala ako sa'yo ngayon. Walang problema. Ano ang problema? Xingyao, mas gumanda ka pa. Mahal ka ng tito. Natapos ang pang-araw-araw na gawain ng pagpapahayag ng pagmamahal. Congratulations, host. Nakuha ang reward. 2 taon mas bata, Thorns Mail. Thorns Mail. Maaring mag-reflect ng double ang damage. Maaari rin itong i-store at i-transfer? At ito ay true damage. Ito ay nagtuturo sa akin sa landas para mag-all out bilang warrior. Hindi na. Mas importante ang pagiging bata. Ang puting buhok ay mas kumonti ulit. Maganda yan. Xingyao. Nakarating na ba ang expert na hinanap mo? Papa, ito ay Tito Deng. Siya ang expert na binanggit ko. Ito ang expert na inimbitahan mo? Papa, Talagang magaling ang Tito Deng. Ang matandang ito mukhang mga 60, hindi ba? ang pagpapalaban sa kanya ay mas masahol pa kaysa ako mismo ang aakyat. Hindi ba ito ay ginagawa lamang ang aming Han Family Martial School bilang isang katatawanan? Tumahimik ka! Tito. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa ngalan ng Xingyao. Ito ay lamang sa fighting stage, ang mga kamay at paa ay walang mata. Sa edad mo, natatakot ako na may mangyari sa iyo. Hindi kami makakapagpanagot. Papa, talagang napaka-capable ang Tito Deng. Han, alam ko ang magandang intensyon mo para sa akin. Pero kung hindi ako magpapakita ng kahit ano, hindi ka magiging panatag. Halika, mag-spar tayo ng kaunti. Sa edad mo, hindi talaga ito appropriate. Oh, halika na. Paano ito posible? Ingat-ingat. Tatay. Oh, sabi ko sa'yo, ang galing ni Tito Deng, di ba? Kuya, pakiusap. Sige. Binatabay. Binatalyo. Ang pagdating ninyong dalawa para manood ng laban talagang karangalan para sa aming maliit na lugar. Ni hindi mo magawa ang paggiba ng isang orphanage, ano pang silbi ko sa isang walang kwentang basura tulad mo? Ngayon, na-block na ang IPO ng kumpanya. Parang mga lasing na ang mga yon. Sinusubukan talaga nila ng buong lakas na atakihin ang Liu Group natin. President Bai, ano ang maitutulong ko sa'yo? Gusto mong tulungan ang Liu Group natin? Mabuti, Maud. Napakaganda naman yan. Sige, naiintindihan ko. Dumadating si Binata Bai Fei mula sa pamilya Bai. Siguraduhin mong maayos ang pag-entertain sa kanya. Ito ang malaking pagkakataon ng pamilya Liu para makisama sa pamilya Bai. Binata Bai. Narinig kong mahilig kang manood ng labanang martial arts. Ang Han Family Martial Arts School at ang Black Gold Martial Arts School ang pinakamahusay na martial arts school sa Jiangcheng. Tiyak ako na masisiyahan ka. Nalaman kong may iniwan ng iyong lola na isang kahon pagkatapos niyang mamatay. Ngayon, si Bai Nianbin ay ipinadala ang kanyang anak na si Bai Jie sa Jiangcheng. Naghahanda ako para gumawa ng hakbang laban kay Bai Nianbin. Kapag nagtagumpay ako dito, ikaw ang bahala kay Bai Jie. Ang kulit talaga ni Father. Si Bai Jie lang naman yan. Kailangan bang personal akong pumunta? Isang paligsahan sa maliit na bayan. Anong kagandahan doon? Oo. Tama si Binatabay. Tama nga. Tuloy po kayo, tuloy. Binatabay. Kapag ganyan ang sinasabi mo, parang minamaliit mo rin ang kanilang simpleng pinagmulan. Ikaw ay ikaw. Sila ay sila. Iba yun, Binatabay. Ang kulit-kulit mo. Kailan magsisimula ang laban? Kung hindi papasok sa arena ang kandidato ng pamilya Han sa lalong madaling panahon, kailangan kong ideklara na forfeit ang inyong panig. Sige, ipinahahayag ko ngayon na ang nagwagi sa paligsahang ito ay... Sandali lang.
Ngayong narito na ang magkabilang panig, maaari nang lumagay sa kani-kanilang pwesto ang mga kalahok. Ang kalahok mula sa pamilyang Han, maaari ka nang maupo. Deng Changbin, Wisit, bakit ikaw na naman? Matandang gago ka. Kahit saan, ikaw ang nakakasalubong ko. Matandang lalaki, ikaw pala. Hindi ba't ito ang pangunahing manlalaban ng Black Gold Martial Arts School, si Black Chicken? Black Crow ako. Black Crow. Ano, nag-ehersisyo ka ba ng Crow Takes Flight? Nabisado mo na ba? Dumating ka para magsanay ng praktikal? Ang kahihiyang ipinaranas mo sa akin, ngayon ay babayaran mo ng 10 ibayo. Nakatatakot ka naman, matanda. Anong nangyayari? Wala na bang ibang tao ang pamilyang Han? Bakit matanda ang ipinadala? Itong matandang ito, mali siguro ang napuntahan niya. Ginoo, hindi tayo nagbibigay ng ito dito. Sigurado ka bang tama ang pinuntahan mo? Ito ba ang lugar ng laban ng Han Family Martial Arts School at Black Gold Martial Arts School? Dito ba ang labanan? Tama. Ayan, tama nga. Kung gayon, tama ang napuntahan ko. Ginoo, ang lugar ng mga manonood ay doon. Doon ka dapat pumunta. Sinong nagsabing manonood lang ako? Ako ang kalahok na kumakatawan sa pamilyang Han. Ano? Ikaw ang kalahok ng pamilyang Han? Ikaw ang kandidato ng pamilya Han. Ano, ang mga patakaran ng kompetisyon ay hindi nagpapahintulot sa mga matatanda na sumali? Hindi talaga. Eh di tapos na usapan. Bilisan mo at magsimula na. Pagkatapos nito, kailangan ko pa magmadali sa supermarket para bumili ng itlog. Naririnig mo ba? Matanda na ito, makikipaglaban pa. Wala na bang tao ang pamilyahan? Nagpadala pa ng halos patay na para lumaban. Malamang ulyanin na ang may-ari ng gym. Ilan kayang suntok ang kaya nitong matanda? Sa pagkakataong ito, ang aming Han Family Martial Arts School ay siguradong matatalo. Tumahimik kayong lahat. Kung kayang-kaya ninyo, bakit hindi kayo ang umakyat at lumaban? Hindi ko inaasahan na ang pamilya Han ay talagang makakahanap ng ganitong katandang lalaki para lumaban. Sinasadya ba nilang matalo sa akin? Blackfire, gusto kong mamatay ang matandang yan. Sa loob ng ring. Young Master Liu, walang problema kung gawin ng pribado, pero ang patayin siya sa ring ay maaaring mahirap. Basta't magawa mo ito. Ang proyekto sa Black Dragon Bay ay isasali kita. Masyado kang mabait, Young Master Liu. Ang gago nitong matanda, nangahas pang hamunin ka, Young Master Liu. Siguradong mamamatay siya ngayong araw. May mamamatay? Ngayon, mas interesado na ako. Malugod nating tanggapin ang kandidatong si Black Gold. Si Crow yan at ang kanyang guro si Black Wolf. Si Crow pa lang ay 5 beses na kampeon sa ilalim ng lupa na sirkito ng laban. At ang kanyang guro si Black Wolf. Tapos na ang pamilyahan sa pagkakataong ito. Han Chanhe, kung gusto mong matalo sa akin, sabihin mo lang. Hindi na kailangan magdala ng matandang halos nakalibing na. Si Tito Deng ay hindi masukat ang kasanayan. Hindi natin maaaring ipakita ang kanyang kakayahan ng maaga. Ito ay bagay para sa aming pamilya. Han, hindi na kailangang mag-abala ang Hallmaster ng Black Tiger tungkol dito. Nag-aalala ako para sa'yo. Nag-aalala lang ako na ang matandang dinala mo ang matandang ito ay mamamatay sa ring at sisihin kami. Yamang ganito katiwala si Hall, Master Hangwang. Bakit hindi na lang parehong panig ang pumirma ng death waiver? At iwanan ang buhay at kamatayan sa kapalaran. Ano waiver ng kamatayan? Ang Black Gold Martial Arts School ay talagang naghahanda para sa patayan. Ano, natatakot ang pamilyahan? Kung natatakot ka, aminin mo lang ang pagkatalo, ipasa mo ang paaralan at umalis ka. Sige. Ang pamilyahan ay tatapusin ito magkabilang panig pirmahan ng waiver. Mabusi. Mga kaibigan sa audience, magkabilang panig ay talagang pipirmahan ang waiver ng pananagutan. Ang climax ng event ay malapit na, hintayin natin. Nakakabighani. Talagang pipirmahan nila ang waiver, hindi na sayang ang oras ngayon. Ang pamilyahan ay talagang baliw. Ang matandang lalaki ay siguradong ang una na mamamatay sa ring. Uncle, ito ay masyadong peligroso. Uncle, baka pwede nating kanselahin. Masyadong hindi ligtas. Huwag na tayong lumaban. Oh. Huwag kang mag-alala, isang grupo ng bulok na itlog at bulok na kamatis. Hindi makakasakit sa akin. Mabel! Ang waiver ay napirmahan. Ngayon ay i-anunsyo ko ang mga patakaran ng kompetisyon. Magkabilang panig ay maglalaban ng 3 kompetidor. Ang laban ay gagamit ng defender system. Ang huling tao na nakatayo sa ring ay ang magwawagi. Ngayon simula ng laban. Ako ang una. Sino mula sa pamilyahan? Ang tatapak? Ako na. Si Hanyu ng pamilyang Han, paumanhin po. Paalam na po. Handa, simulan. Hoy, ayos ka lang ba? Ang inyong pamilyang Han ay pawang basura at ang pinakamagaling sa bagong henerasyon ng pamilyang Han sa tingin ko, ang pamilyang Han ninyo ay pawang basura. Nakakatuwa.
Hindi ko inaasahang pagkatapos ng huling aral mo ay nag-ensayo ka pala ng husto sa pribado. Matanda, maghintay ka lang. Bibigyan kita ng wastong pagtanggap mamaya. Hindi na kailangang maging magalang, basta't nabasag ko lang ang mga bayag mo. Nabasag ang bayag. Nabasag pala ang bayag ni Crow ng isang matanda. Matanda, kung may lakas ng loob ka, umakyat ka at makipag-away sa akin ng harapan. Umakyat ka, umakyat ka. Dahil sabik na sabik ka, kung gusto mong makipag-away, sige, tutuparin ko ang gusto mo. Senyor, mas malakas ang kakayahan mo kaysa sa akin. Ikaw na ang kumuha ng huling pwesto. Ako ang lalaban sa'yo. Hindi ka kalaban sa akin. Aminin mo na ang pagkatalo. Gaya ng inaasahan mula kay Guruhan. Pero para talunin mo ako, hindi ka pa sapat na kwalipikado. Ang mga mata ko! Ang mga mata ko! Tatay, Napakasuklam. Gumamit ka talaga ng apog. Ano? Nang pirmahan natin ang waiver ng kamatayan, nakasaad doon na walang restriksyon sa mga pamamaraan, buhay man o kamatayan. Hindi mo ba binasa ng pumirma ka? Nagkunsyabahan kayo, sukab. Ang kasuklam-suklam ay pasaporte ng mga sukab. Ang kadakila-dakila ay lapida ng mga dakila. Aminin ko na kami ay sukab, ngunit ngayon, kami ang nanalo. Han Shanhe, aminin mo ba ang pagkatalo at isuko ang Han Family Martial School? O, hahayaan mong ipagpatuloy ng matandang ito ang laban? Aminin ko, Hindi pa ako nakikipaglaban. Hindi ka pwedeng umamin ng pagkatalo. Hindi pa ako nakakalaban. Hindi ka pwedeng sumuko ngayon. Lolo. Sigurado ka bang gusto mong lumaban? 3 pa sa kabilang side ang hindi pa sumusulong. Kung gusto mong lumaban, kailangan mong labanan ang 3 beses. Nangako ako kay Xingyao na tutulungan ko siyang tapusin ang laban na ito. Hindi mo ako mapapabali sa pangako ko. Lolo. Ano, ang cool-cool ng lolo, di ba? Nahulog ka na ba sa lolo? Lolo, anong oras na sa tingin mo? Ganyan ka pa rin, hindi seryoso. Para sa kaligtasan mo, baka hayaan mo na lang. Huwag kang mag-alala. Hindi kailanman sumisira ng salita ang lolo. Ikaw naman, munting sisiw. Nandito na ang lolo. Xingyao. Shobai, Ruyan, mahal kayong lahat ng lolo. Matandang gago. Ngayon, ihahatid kita sa may kapal mo. Crow, atakehin mo siya, tapusin mo siya. Hindi ba't ito si Young Master Liu? Hindi ba't dapat nasa ospital ka para magpagamot? May mood ka pa ring manood ng laban. Bai Fei, anong ginagawa niya dito? At kasama si Liu Yuheng? Hindi ba tumanggi ang pamilya Bai na makipagtulungan sa Liu Group? Matandang gago. Niloloko mo pa rin ako? Akala mo ba hindi ko alam? Mabuti naman ang pakiramdam ko. May utak na pala si Young Master Liu. Pero kaunti lang. Nagtataka lang ako kung si Yu Xia ay may mga singaw sa bibig. Anong singaw sa bibig? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Young Master Liu, ang cute-cute mo talagang tanga. Hindi mo alam, hindi mo ba pwedeng tingnan mismo? 2 araw na, hindi ko alam kung may pag-asa ka pang maligtas. 2 araw na, hindi ko alam kung maari ka pang maligtas. Matandang hangal, kahit mamatay ako. Sisiguraduhin kong mauna ka sa akin. Hulihin siya. Matandang hangal, mamatay ka. Liu Yuheng, nagkakahalaga bang magalit ng ganito sa isang matandang tulad nito? Ginoong Bai, ang matandang hangal ay laging sumasalungat sa akin. Gusto ko siyang mamatay. Ginoong Bai, hindi mo naiintindihan. Kinutya ako ng matandang hangal na ito ng ilang beses. Huwag kang mag-alala. Sa palagay ko ang matandang ito ay hindi mabubuhay ngayon. Hindi ka natututo. Ngayon, pipilitin kang tandaan habang buhay. Matandang hangal. Sa tingin mo, ang parehong panlilin lang ay gagana ulit? Naghihintay ako sa iyo. Mga tinik, umandar. Paano ito nangyari? Ang lime ay walang epekto. Ako... Either way. Mula nung araw na iyon, nagpagawa ako ng espesyal ng panangga sa singit na yari sa bakal. Ang mga barat mong trick ay wala ng epekto sa akin ngayon. Ang laban na ito ay nagiging kawili-wili. Subukan natin ang tunay na pinsala ng Thornmail. Mamatay ka. Lolo, mag-ingat ka. Golden Bell Shield. Doble ang tunay na pinsala na nailipat sa paa. Paano ito nangyari? Matandang gago, alam mong walang epekto pero sinipa mo pa rin. Talagang hindi ka natututo. Si
Sino nagsabing ang pagsuot ng pantalong bakal ay hindi ka na masisipa? Ikaw na maliit na sisiw, kailangan mo pa ng mas maraming pagsasanay. Basura! Ang lakas ng matanda. Ang galing. Nagmamadali ako. Kayong dalawa bilis, sabay-sabay na. Sige na. Baliw ba ang matandang ito? Akala mo'y hindi ka masasaktan dahil lang tinalong si Crow. Masyado kang mayabang, matanda. Hinahanap mo ang gulo, matanda. Black Tiger, atakehin mo siya. Patayin mo. Wag. Ang tawag dyan sa'yo ay... Ano, Black Dog? Black Cat? Utos ng amo mo. Lalaban ka ba o hindi? Kung hindi ka lalaban, ako ang panalo. Black Wolf ang tawag sa akin. Ang master ng gym namin ay si Black Tiger. Nakakatakot talaga ang kamangmangan. Noong bata pa kayo, sinasabi ng mga guro na mag-aral kayong mabuti, pero ang alam nyo lang ay lumaban at pumatay. At ano naman yung Black Wolf, Black Tiger? Mga aso ba kayo? Matanda, ngayon ililibing kita. Bilisan mo, bilisan mo. Naghihintay na akong matapos. Paano nangyari ito? Sumama ka kay Crow dyan sa baba. Masyado akong humataw. Nabiyak kayong dalawa sa sipa ko. Pero naalala ko pumirma kayo ng waiver. Kaya ngayon, maawa ako at huwag na kitang patayin. Huwag kalimutang magpasalamat. I-anunsyo mo ang resulta. Ipinahahayag ko na ang nanalo sa labang ito ay ang Han Family Martial Arts School. Nanalo tayo. Mabuhay ang matandang master. Matandang master, ikaw ang idol ko. Senior, mula ngayon ikaw na ang pinakamalaking biyaya sa aming pamilyang Han. Ano, mahal mo ba ang matandang master? Ipakita niyo ang pagmamahal. Mga talunan, pero itong matanda ay may kaya rin pala. Pwede nating kunin para kay Bai ni Yanbin. Ano yang Master Bai, gusto mong kunin itong matandang to? Ano, may problema ka ba dyan? Wala. Sumunod ka sa... Matanda, nakikita kong magaling ka. Interesado bang makipagtrabaho sa amin? Kasama nitong mag-asawang hamak, magkakampi, wala silang kwenta. Hindi ako interesado. Tangang matanda, si Ginoong Bai ang pinakamayaman sa Dragon Country, galing sa pamilyang Bai. Anong lakas ng loob mong tanggihan siya? Ginawa ko na nga. Anong gagawin mo? Sige matanda, wala pang nakakapagtanggi sa akin. Gusto mo bang mamatay? Kaya ako nga talaga ang hinahanap nila. Bye, Faye. Ano ba talaga ang gusto mo? Puta, anong lakas ng loob mong kausapin ng ganyan si Ginoong Bai? Ang mga usapin ni Ginoong Bai, wala kang pakialam. Nakikita ko kayong dalawang hamak na tao, nagpapakatuta. Natural na lang sa inyo. Sa halip na maging mga ginoo ng Jiangcheng, pinili ninyong maging aso. Mukhang sawa ka ng maging tao at gusto mong subukan ng maging aso, ano? Ako ang tinatawag mong aso? Tinawag kitang aso. Tangang matanda, nasaktan mo si Ginoong Bai. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Pinsan, ang mga bagay ko malamang wala kang karapatang makialam. Pinsan. Siobay tinawag kanyang pinsan. Huwag mong sabihin galing ka rin sa pamilyang Bai sa kabisera? Ikaw ba yung... Hindi kailanman ipinakita sa publiko anak na babae ng puno ng pamilyang Bai na si Bai ni Yanbin? Tama. Bai ni Yanbin? Ang pangalang ito. Parang pangalaala sa isang tao. Binata Bai, kanina mo lang siya tinawag na pinsan. Mukhang hindi pa ipinapahayag ni Pinsan ang tunay niyang pagkatao. Nagtataka ako, bakit mo itinatago ang iyong pagkatao at nananatili rito? Ano ba ang balak mo? Bye, Faye. Akala mo ba katulad kita ng tatay mo, punong-puno ng masasamang balak? Ito ang aking mga matalik na kaibigan. Hindi mo kailangang maghasik ng pagkakabahabahagi dito. Bai Jie, tapos na ang oras mo. Tuturuan kita na makialam sa buhay ng iba. Palagi mo akong kinokontra mula pa noong bata tayo. Wawakasan kita ngayon. Sige nga pinsan. Dahil matalik mong kaibigan ng matandang ito, kalimutan na natin ito. May mga bagay akong dapat asikasuhin. Aalis na ako. Oo nga pala, sana makita kita ulit sa kabisera. Tabi. Tito Deng, pwede ba tayong mag-usap na... Young Master Bai, ang yabang talaga ng matandang yon. Diretso kang ininsulto. Papayagan ba nating madali lang siyang makalusot? Palusutin? Mag-isip ka ulit. Young Master Bai, bakit kanina? Bakit ano? Ni hindi ka umimik. Hindi. Ang ibig kong sabihin, sa estado at posisyon mo, Young Master Bai, bakit hindi mo siya diretsuhang turuan ng leksyon? Gago, ang galing makipaglaban ng matandang yon. Kaya mo ba siyang talunin? O ikaw, kaya mo?
Ito ang tinatawag na ang matalino iiwas sa panganib. Gets mo? Gets. Laging maingat mag-isip si Young Master Bai. Walang may karapatang hamakin ako. Yamang di marunong tumanggap ng kabutihan ng gagong matandang yon, papatayin ko siya. Puntahan mo. Kumuha ka ng truck para sa akin. Para saan ito? Hindi ba magaling makipaglaban, yang matandang yon? Gusto kong malaman kung ano ang mas malakas, siya o ang isang truck. At yung pinsan ko, kung pananatilihin siyang buhay. Makakaabala lang yan sa plano ng tatay kong makuha ang pamilya Bai. Gusto kong mamatay si Bai Jie. Kasama ng matandang yon. Magaling, Young Master Bai. Mag-aayos ako ng mga tao kaagad. Gusto kong mamatay silang walang buong katawan. Talagang malayo ang iniisip ni Young Master Bai. Puntahan mo. Opo. Tito Deng? Sa totoo lang pumunta ako sa Jiangcheng para hanapin ka dahil sa huling habilin ng lola ko. Lola mo? Wala ka talagang maalala tungkol sa taong ito? Hindi ba't ito pa rin ang larawan ni Bai Yue? Sabi niya, lola niya. Baka naman ang unang pag-ibig ni Tito Deng. Ay ang lola ni Bai Jie. Ito raw ang lola mo. Oo, naalala mo ang lola ko, kaya pala galit na galit siya nung nakaraan nang magkunwari akong hindi ko kilala ang larawan kung aminin ko ngayon. Hindi ba't ibig sabihin noon, nagsinungaling ako sa kanya? Hindi. Hindi ko pwedeng aminin ng direkta. Nalunod ako hindi pa matagal, alam mo. Ay, ang utak ko, hindi masyadong maganda ang memorya ko. Maraming bagay ang hindi ko maalala. Pero nang marinig ko to, parang naalala ko na. Ayos, naalala mo na rin ang lola ko. Ano nga ba ang huling habilin ng lola mo? Nang malaman lang ng lola ko kung nasaan ka, malapit na siyang mamatay noon. Noon, siya mismo ay malubha na ang sakit at ikaw rin ay mabigat ang karamdaman, hindi makapagbiyahe ng malayo. Kaya espesipiko niyang inutusan ang tatay ko na hanapin ka at ako ang mag-alaga sa iyo sa pagtanda mo at mag-asikaso ng libing mo. Alagaan ka sa pagtanda mo at asikasuhin ang libing mo. Oo, hindi ba nakaka-touch? Ang ibig sabihin ng alagaan ka sa iyong pagtanda at asikasuhin ang libing mo ay maging mabuting anak sa iyo sa tabi ng kama, di ba? Kung ganon, bakit hindi na lang ikaw pakasal na lang sa akin? Ikaw matandang loko ka. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi, makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin. Hindi ba gusto mo nang mag-aalaga sa iyo sa pagtanda at mag-aasikaso ng libing mo? Kaya matatamo mo lahat iyon sa isang hakbang. Pakasalan mo ako. Pagkatapos kong mamatay, ang bilyon-bilyong yaman ng aking pamilya lahat ay magiging sa iyo pa. Sino ang may gusto niyan? Ang lola ko ay hindi nagpakasal dahil sa iyo at sinasabi mo ang mga ganyang bagay. Teka, ano sinabi mo na hindi nagpakasal ang lola mo kung gayon ang tatay mo? Ang mga tiyo mo. Sila ba ay kusang lumitaw? Pwede bang maging seryoso ka naman kahit minsan? Ang aking ama, si Bai Nianbin ang aking pangalawang tiyo, si Bai Sibin ang aking pangatlong tiyo, si Bai Wangbin ay lahat mga anak na ampon ng aking lola, si Bai Fei ay anak ng aking pangalawang tiyo. Bago pumanaw ang aking lola, ipinagkatiwala niya sa akin ang isang kahon. Sinasabi na dapat kong ibigay ito sa iyo. Tinanong ko siya kung ano ang password. Sinabi niyang malalaman mo kapag nakita mo ang kahon ako. Anong uri ng banal na pag-ibig ito? Ang isa ay nagtayo ng ampunan bilang alaala sa kanya, ang isa naman hinahanap siya. Umuampon ng 3 anak. Pareho silang hindi nagpakasal. Tahimik na hinahanap ang isa't isa sa kani-kanilang paraan. Luha, pero hindi ako nalulungkot. Baka sa loob ng katawan ni Tito Deng. May natitira pang malay tao. Umiiyak siya. Kaya pala ginagamit niya ang mga biro at galit para takpan ang malalim na kalungkutan sa kanyang puso. Mukhang mahal na mahal pa rin niya si Lola. Ang Love God System ay nakadetect ng isang pag-ibig na tumatagal hanggang kamatayan. Sinisimula ng pansamantalang gawain, pagtitipon sa libingan, tulungan ang original na host, si Deng Changbin pa rin ang kanyang huling hiling gantimpala ng misyon. Ang host ay direkta na muling babalik sa rurok na kondisyon sa edad na 25. Ano 25 taong gulang? Ano kaya ang pinag-uusapan ng dalawang yon? Hindi ko marinig. Si Lolo Deng umiiyak. Baka nabigo ang pag-amin niya kay Xiaobei, kaya nasasaktan siya? Pat yung system na antig. Lolo Deng. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko talaga to. Kahit si Jesus, hindi ako mapipigilan. Ano pang hinihintay natin? Magmadali tayo sa capital. Bakit ka nagmamadaling pumunta sa capital? Siyempre, para dumalaw sa lola mo. Kung hindi, para humarap sa'yo at mag-propose. Seryoso ka ba talaga? Hello, Tito Fu? Binibini, malaking problema. Ang amo, habang nasa isang handaan, Ay nawawala. Ano? nalaman din namin na si Bai Fei ay pumunta sa Jiangcheng ngayon para saktan ka. Ingat! Thorns Mail. Huwag kayong uurong.
Thornmail, ipagtanggol mo ako. Ang galing talaga ng Thornmail. Siobay, hanggang kailan mo pa ba ito tatagalan? Hindi pa tayo patay. Ano sa palagay mo? Nabighani ka ba sa dakilang anyo ng master na ito? Gusto mo na bang pakasalan ang dakilang master na ito? Mag-aalay ka ba ng sarili mo para pakasalan? Sino ang may gustong pakasalan ka? Xiaobay, ayos ka lang ba? Dakilang master. Tao ka pa ba talaga? Ano ang sinasabi mo? Miss, Miss, ayos ka lang ba? Ano yung ingay kanina? Tio Fu. Kiss naman ako ha. Mabuti naman, mabuti naman. Aalis na ako patungong kabisera ngayon din. Mabuti, Miss Sa, ngayon sa bahay, hinihintay ka lang nilang bumalik at mamuno. Ang tangkang pagpatay na iyon. Tiyak na gawa ni Bai Fei yon. Gusto ka niyang patayin. Ang biglaang pagkawala ngayon ng tatay ko, tiyak na gawa ng pangalawang tiyo ko, si Bai Sibin. Ang pangatlo kong tiyo ay nasa ibang bansa at hindi nakikialam sa mga bagay-bagay dito basta maalis lang nila tayo. Ang pamilya Bai ay mapapasadalawa na lang nila mag-ama. Si Xiaobay naman, Hindi pa siya nahahanap. Hindi pa rin natin alam kung alin sa mga impluensya ng pamilya Bai ang magagamit pa. huwag kang mag-alala. Sasama ako sa iyo pabalik. Sino man ang mga has na lumapit sa iyo, tiyak na hindi ko sila palalampasin. Tungkol naman sa kinaroroonan ng tatay mo, pagkatapos nating makabalik sa kabisera, dahan-dahan nating hahanapin. Si Ginoong Bai ang matandang lalaki at si Bai Jie ay parehong buhay pa. Hindi mo man lang maasikaso ang ganoong kaliit na bagay. Anong silbi mo sa akin? Bakit kaya nagkagusto ang aking ama sa iyong pamilyang Liu? At tanggapin kayong mga walang kwentang basura? Ginoong Bai, hindi mo alam ang matandang Deng Changbin ay talagang kakaiba. Pinaghihinalaan kong dahil siya ay nakialam. Kaya nabigo ang ating plano. Umalis ka sa daan. Anong kinalaman mo dito? Hello, tatay, nasa bahay ni Bai ni Anbin ako, hindi ko nakita ang kaso. Ang kaso ay dapat kay Bai Jie. Si Bai Jie ay umalis na pabalik sa kabisera. Ano man ang mangyari, kailangan nating makuha ang kasong iyon. Huwag kang mag-alala, tatay. Tiyak na makukuha ko ang kasong iyon bago pa ito gawin ni Bai Jie. Binibini. Sa wakas ay nakabalik ka na. Tito Fu, may balita ba tungkol sa aking ama? Nagpadala na kami ng mga tao para maghanap sa lahat ng dako, ngunit wala pa ring bakas ang amo. Ate! Naghintay kami sa iyo. Bai Fei, anong ginagawa mo sa bahay ko? Hindi ka welcome dito. Bai Jie, tumigil ka na sa kalokohan. Narinig ko na noong namatay si Lola, nag-iwan siya sa iyo ng isang kahon. Tama ba? Ibigay mo ang kahon at aalis na kami agad. Ganun ba? Kaya pala tungkol sa kahon na iniwan ni Lola ang lahat. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang bagay na yon ay hindi iniwan para sa'yo. Wala kang karapatang kunin yon. Bai Jie, pinapayuhan kitang tingnang mabuti ang sitwasyon. Ibigay mo o huwag kang magalit kung magaspang ang trato ko. Bai Fei, kahit mamatay ako, hindi ko ibibigay yon sa'yo. Bai Jie, huwag kang walang utang na loob. Kung hindi mo ibibigay, huwag kang magalit kung kukunin ko ng sarili ko. Sugurin niyo sila. Hulihin niyo. hindi nyo gagalawin si Xiaobay. Hindi mo naman talaga iniisip na sa ilang walang kwentang tauhan lang ay makakaya mo na akong harapin, di ba? Matanda, alam kong matapang ka, pero itong apat ay pinakuha ng malaking halaga ni Ginoong Bai. Mga international na mercenary para lang harapin ka. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali lang ng pagbaliktad ng kamay. Tito, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, 4 lang na maliliit na isda. Iwanan mo sila sa akin. Matanda, nagmamagaling ka pa rin sa harap ko? Swerte ka nung nakaraan hindi kita napatay sa pagmamaneho. Ngayon, ililibing na kita. Sugurin niyo siya. Ipakita ko sa iyo ang aking Thornmail at Mad Dog Fist. Saksak sa mata. Ang mata ko. Pitik sa lalamunan. Sipay ng singit. Okay ka lang ba? Imposible, hindi ito pwedeng mangyari. Ikaw. Gumastos ako ng 100 milyon para kumuha ng pinakamahusay na eksperto. Paano siya natumba ng ganun kadali ng matandang to? Huwag kang lalapit. Teka. Tingnan mo. Ano to? Wala akong pakialam kung ano yan, ni hindi ko nga ito kilala.
Ang lakas ng loob mong saktan si Young Master Bai. Hindi ko sinasadya na saktan ka, ikaw ang nagpakita sa akin. Sige, matandang to. Maghintay ka lang. Pagsisisihan mo to. Tito, ito ang sing-sing ng tatay ko, kaya totoo palang dinukot ng grupo ni Bai Fei ang tatay ko. Sing-sing ng tatay mo. Binatang Ginoong Bai, hahayaan na lang ba natin yon? Hahayaan? Di pwede. Tawagan si Bai Jie. Sabihin mo sa kanya, ipagpalit niya ang kaso kay Bai Nianbin. Tara na. Hello? Kung gusto mong mabuhay ang tatay mo, pumunta kang mag-isa dala ang kaso sa kanlurang suburb. Sige. Pupunta ako, pakiusap huwag niyong saktan ng tatay ko. 2 oras ang ibibigay ko sa'yo. Kung di namin makita ang kaso sa loob ng 2 oras, maghanda kang kunin ang bangkay ng tatay mo. Hello? Anong gagawin natin? Gusto nilang dalhin ko ang kaso, at kailangan akong pumuntang mag-isa. Kailangan muna natin siyang hanapin. Nakuha ko na. Di pa ako nakakapag-confess ng love ko ngayong araw. Xiaobai. Mahal kita. Tito Deng, anong oras na? Buhay ng tatay ko ang nakataya, tapos nagbibiro ka pa. Hindi, ano lang. Anong oras na? Nababaliw sa pag-aalala si Xiaobai, tapos nagbibiro ka pa? Kung di mo talaga mapigilan, sabihin mo na lang sa amin ni Xingyao. Natapos na ang daily love confession task. Congratulations, host. Nakuha mo ang reward. 3 years younger, person finding paper crane. Person finding paper crane. Kayang ituro ang kinaroroonan ng isang malapit na kamag-anak. Sakto ang dating. Sinusubukan kong mag-isip kung paano siya ililigtas. Anong iniisip niyong dalawa? Maruruming isip. Malinaw na ikaw ang hindi angkop. May paraan ako para iligtas ang tatay mo. Kunin mo ang kaso. Sumama ka sa akin. Sige, nakuha ko na. Presidente Bai, may pinapunta na ang binatilyong Bai para ipaalam kay Bai Jie na dalhin ang maleta para sa pantubos malapit na nating makuha ang maleta. At pauwi na ang binatilyong Bai at plano niyang isama tayo para kunin ang maleta. Mabuti kapag nakuha ko na ang maletang iyon, ang buong Bai Group ay magiging akin na. Presidente Bai, ano ba talaga ang laman ng maletang iyon? Bakit kailangan mong makuha ito? Ang hawak lang namin magkakapatid ay ang mga shares ng Bai Group, ang proxy at dividend rights. Ano? Wala sa inyo ang equity? Sa totoo lang, ang tunay na may hawak ng lahat ng shares ay ang aking ina. Ngayong patay na siya, ang naiwan lang niya ay ang maletang ito. Ang pinakahuling dokumento ng equity na magdedesisyon sa pagmamay-ari ng grupo ay dapat nasa loob. E di binabati kita ng maaga, Presidente Bai, sa pagkamit ng iyong hangarin at sa pagiging bagong Panginoon ng pamilyang Bai. Bobot! Ang laki ng lugar na ito, paano natin ito hahanapin? Saan nila itinago ang tatay ko? Oo nga, paano natin hahanapin? 2 oras lang ang binigay sa atin ng mga kidnapper. Oras hindi sapat iyon, di ba? Huwag kang magpanic, may paraan ako. Panoorin mo ako. Ano yun, mahika? Xiaobai, halikan mo ako, bilisan mo. Halikan mo ako. Riyan ko lang pa. Xingyao. Muli. Tara na. Diyos ko, paper crane tracking. Ang galing ni Tito. Nasa loob ang tatay mo. Matanda, pagsubaybay sa paper crane, ikaw, alam mo rin ang salamangka ng Taoist? Masyadong komplikado, hindi ko maipaliwanag agad. Sa ngayon, ang pagliligtas ng tao ang importante. Ano ang gagawin natin ngayon? Masyadong kita dito. Kapag nakita nila tayo, baka patayin agad ang tatay ko. Huwag kang mag-alala. May plano ang matandang ito. Manatili kang nakatago dito. Panoorin mo kung paano ako papasok. Nag-iisip ba ako? Paano naging Bai Fei ang matanda? Ito ba, isang salamangka ng pagbabago ng tao? Hindi ba ito dapat pagkukunwari?
Pero pag kukunwari sa, ito, Dito, 3-6. Gusto mo? Maari mo itong talunin? Gusto mo? Yung 9 ko, gusto mo? Gusto mo. Gusto mo. Kung hindi, bombahan ko. Bomba! Ano ang ginagawa mo? 4 na 2. Young Master Bai, personal kang dumating. Hindi ako komportable. Dumating para tingnan. Maging kampante, Young Master Bai. Kasama namin mga kasama dito. Hindi makakatakas ang Bai ni Yanbin. Magaling. Betty Bod, halika rito. Bibigyan kita ng gantimpala. Hoy! Ay! Sundan sila, takbo. Pinipilit pang tumakbo. Dito ka lang. Kunin mo ito. Ciao, bye. Bakit hindi pa lumalabas si Tito Deng ng matagal? May nangyari kaya? Hindi. Dapat tawagan natin ang pulis. Anong nangyari? wag na, pasok na tayo. Ngayon na ang tamang panahon. Nag-anyong katulad ni Bai Fei si Tito Deng, nilinlang ang mga gwardya, at ngayon nag-isa niyang pinatumba ang lahat. Itong si Tito Deng, sino ba talaga siya? Lahat ba sila iyong pinatumba? Sino pa ba kundi ang iyong tito dito? Para sa iyong tito, isang salita lang, ang galing. Tatay, GAR. bilis! Okay ka lang ba? Wala naman silang ginawa sa'yo, di ba tatay? Okay lang ako. Kaunting sugat lang sa balat. And ito ay? Tatay, ito si Tito Deng Changbin. Tatay. Tatay. Anong ginagawa mo? Aray, bumangon ka na agad. Mukha ka pang mas matanda sa akin. Tapos tatawagin mo akong tatay. Ikaw ang aking ama. Simula nung bata pa kami, sinabi sa amin ng nanay namin na ikaw ang aming ama. Sige na. Tito na lang ang tawag mo sa akin. Teka, bumangon ka na. Hindi tayo dapat magtagal dito. Pag-uusapan pa natin to pagdating natin sa bahay, okay? Tara na. Tara. Oras na para pumunta sa kanlurang bayan para kunin ang kaso. Hahaha. Hoy, Kinoong Bai, may masamang balita. nailigtas si Bai Nianbin. Ang isang matandang lalaki. Anong sinabi mo? Walang kwenta. Mga walang kwentang tao. Presidente Bai, nailigtas na si Bai Nianbin. Ano na ang gagawin natin? Hahaha, anong ikinatatakot mo? Nandito ako. Huwag mong kalimutan na ako ang tumulong sa Liu Group mo para makabangon. Kung hindi, ang Liu Group mo ay matagal nang nabangkarote. Ikaw ang naglagay ng droga sa inumin ng kuya ko. Ang ating dalawang pamilya ngayon ay magkadugtong na ang kapalaran. Walang makakatakas. Kumuha ka ng ilang tao papunta sa pamilya Bai. Kung hindi natin makuha, gumamit na lang ng baril. Tatay, siguro yung matandang lalaking nanuntok sa akin kanina ang nagligtas sa kanya. Napakagaling ng martial arts ng matandang yon. Ang mga taong dadalhin natin ay baka hindi sapat, di ba? Hahayaan na lang ba nating mapunta ang negosyo ng pamilya Bai sa ibang tao? Magaling nga ang matandang yon, pero ang tatlong babae sa tabi niya ay mga ordinaryong tao lang. Tito Deng, ang kahon na ito ang naiwan ng lola ko. Gawa ito sa isang espesyal na metal. Kung wala ang password, Walang makakabukas nito. Sinabi niyang alam mo ito. Abin, gusto kong tipunin ang lahat ng alaala natin at ilagay sa kahong ito. Kapag tumanda na tayo, pwede nating tingnan ng dahan-dahan. Ang kandadong ito ay pamanang pamilya ng mga Bai. Kung hindi tama ang paraan, walang makakabukas nito. bumukas nga talaga. Ano ito? Mga larawan lang, mga liham. Ito ang mga larawan namin ni Bai Yue noong kabataan namin at mga liham. Saksi ang mga ito sa pagmamahalan namin. Ang romantic naman. Gusto ko rin ng ganito para pagtanda ko titingnan ko. Tito Deng, parang iba ang liham na ito sa iba.
Iniutos ni Ine na ang shares niya sa buy group ay ibibigay lahat kay Tito Deng. Ibig sabihin ba nito, ang Buy Group ay kay Tito Deng na ngayon? Si Tito Deng ang pinakamayaman sa Dragon Country. Hindi ako interesado sa mga bagay na ito. Ang Buy Group ay pamamahalaan pa rin ninyo. Pagkatapos nating dumalaw kay Buy Yue bukas, ililipat ko sa inyo ang mga shares. Sige. Maaga kayong magpahinga. Kailangan pa nating dumalaw kay Buy Yue bukas. Alas 9 na. Bakit hindi pa lumalabas si Xiaobai at ang iba? Kailangan pa nating tapusin ang misyon. Xiaobai, nasaan ka? Manong, magandang umaga. Cellphone ni Xiaobai, bakit nasa iyo? Bakit nasa kamay ko? Kasi tinatali ko silang lahat. Anong gusto mo? Gusto mo silang iligtas? Bodega sa West Suburb, ang kasunduan sa paglilipat ng equity. Dalhin mo pagkatapos pirmahan. Kung maglalaro ka ng patintero, Papatayin ko silang lahat. Sige. Liu Yuheng, Bai Fei. Naghahanap ka ng kamatayan. Tito Fu, bakit? Sa loob ng mahigit 20 taon, napakabuti ng tatay ko sa'yo. Bakit mo kami ipinagkanulo? Binibini, hindi kita ipinagkanulo. Mahal kong pamangkin, si Tito Fu mula pa sa simula ay tauhan ko. Ipinadala ko siya bilang tiktik. Anong pagtataksil ang pinagsasabi mo? Hahaha. Tio, talagang matalinong matandang soro ka. Mahal kong pamangkin, kapag nakuha ko na ang equity, ipapadala ko kayong lahat sa kapahamakan. Tito Deng, kailangan mo nang umalis ngayon. Huwag kayong mag-alala sa amin. Tumakbo na kayo. Tumakbo na kayo. Bilis tumakbo na kayo. Narito ang equity agreement. Pakawalan mo sila. tandang hangal ka, hindi mo pa rin tinatanggap ang katotohanan. Akala mo ba may karapatan kang makipagnegosasyon sa amin? Ngayon, makikita ko kung ano ang mas mahalaga sa iyo, ang equity agreement na ito o ang buhay ng tatlong babaeng ito. Kunin mo na, kunin mo na, kunin mo na! Presidente Bai. Sige, hahaha, mabuti. Ang Bai Group, nasa akin na sa wakas, hahaha. Tatay, nakuha mo rin ang gusto mo. Sige, sige, sige. Tumigil ka sa pagtawa. Nakuha mo na ang kasunduan. Ngayon, pakawalan mo na sila agad. Pakawalan sila? Tandang hangal ka. Sabihin mo sa akin, ano ba ang meron sa iyo? At tatlong babae ang magsasapanganib ng buhay para sa iyo? Ganito na lang, magpapakita ako ng awa at tutulungan kita. May isa lang na bomba ang pwedeng mapigilan. Sa tatlong babaeng ito, sino ang pinakagusto mo? Tongzi, nasa iyo na ang lahat. Xiaobai, Xingyao, at Ruyan. Mahal ko ang bawat isa sa inyo. Sa ganitong pagkakataon. Araw-araw na pag-amin ng pag-ibig. Gantimpala sa pagkumpleto, 2 taon ng bata, talisman ng paglipat sa espasyo. Matakaw talaga ang matandang ito. Dahil napakamaibigin niya, kaya't bigyan natin siya ng gusto niya. Patayin sila, mamatay ng magkasama. Itali silang magkasama. Hindi mo tinutupad ang sinabi mo. Nakita mo na bang tumupad sa salita ang isang kontrabida? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mangyayari kapag ginulo mo kami. Matanda, magsaya ka sa iyong huling sandali. Nasa labas ako ng bodega. Pinapanood kang sumabog na walang matitira. Tara na. Tito, pasensya na po. Kami po ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa pagligtas sa amin, hindi ka sana napasok sa ganitong gulo. Tito? Ayo. Anong iyakan yan? Nandito ako, hindi tayo mamamatay. Huwag kang mag-alala. Tito! Huwag mo kaming aliwin. Alam namin ang totoo. Kung may susunod na buhay. Tiyak na pakakasalan ka namin. Agimat ng paglilipat ng espasyo gamitin. Kurang na tanga, ayaw kong maniwala na buhay ka pa. Sige na, hayaan nang sumabog ng mas malakas ang mga paputok.
Ano yung ingay na yon? Nasaan ang mga bomba? Hindi ako patay, buhay pa ako. Hindi ako namatay. Buhay ako. Tito, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't sinabi ko sa inyo, ako ang reinkarnasyon ng Diyos ng pag-ibig, pinoprotektahan ng kapangyarihang banal. Ayaw nyo lang maniwala sa akin. Sige, umalis na tayo ngayon. Sino ang unahin kong kalagaan? Halika rito. Maiko, hahaha, sige na, Ruyan. Xingyao, hahaha. Ito, tulungan kita dyan. Mabuti, tara na, alis na bilis, tara na, alis na, alis na. Si pangalawang tito at ang iba, nawala na lang. Ang mabuti at masama ay may kapalit, sila ang may kagagawa nito, wala silang masisisi sa iba. Tama si Tito. Sige, uwi na tayo. Lola, nandito si Tio Deng para makipagkita sa'yo. Tio Deng, kung ilang dekada kang mas bata, Ako ang unang magpapakasal sa'yo. Huwag ka nang umasa. Kung may magpapakasal sa kanya, ako ang mauuna. Tandaan mo ang sinabi mo. Natapos na ang gawain. Pagpupulong sa libingan. Gantimpala, naibalik sa edad na 25 ang host. Tio. Tio? Nasaan si Chudeng? Ako si Deng Changbin. Ako ang Tio Deng. Hindi ba't magpapakasal ka sa akin nung 25 ka pa lang? Nandito na